Xia Owen, nababaliw ka na ba? Bakit ka nagpaulan ng ganito sa gitna ng gabi? Chen Zihao, huwag ka nang magmaang-maangan sa akin. Isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Handa ka bang itanan ako? Nababaliw ka na ba, hindi mo dapat sinasabi yan. Kapag nalaman ng tatay mo na, pumunta ka rito sa akin sa gitna ng gabi. Papatayin niya ako sa bugbog. Zihao. Hindi ako nababaliw, alam ko ang sinasabi ko. Pero ayoko nang maging sunod-sunuran. Pinipilit ako ng tatay ko na magpakasal kay Zhang Dapang, ang katayero sa bayan. Ayoko. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag. Pumunta ako rito sa iyo. Dahil nagtitiwala ako sa iyo. Hindi mo ako bibigyan. Ilayo mo ako rito. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pero anak ka ng kapitan ng nayon. Tagabantay lang ako ng dam. Hindi talaga tayo. Huwag mo nang sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay makasama ka. CJ, ilalayo kita rito. Chen Zihao, buksan mo ang pinto. May nakakita sa magandang dilag na iyan, na tumakbo papunta rito sa dam. Chen Zihao, huwag kang magpatay-patayan dyan sa loob. Buksan mo ang pinto. Zihao, tulungan mo ako. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto. Papatayin niya ako sa bugbog. Bilis, magtago ka sa ilalim ng kama at takpan mo ang bibig mo. Kahit anong marinig mo. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Para kayong namatayan kung makasigaw sa gitna ng gabi. Nagbabantay lang ako rito sa lumang dam na ito. 30 yuan lang ang kinikita ko sa isang buwan. Bakit pa kayo nanggugulo rito? Hindi niyo ba ako patutulugin? Huwag ka ng maraming salita. Nagtatago ba rito si Lin Xia Owen? Mismong si Ergauzi mula sa pasukan ng nayon ang nakakita. Tumakbo siya papunta rito sa dam. May saltik ba ang utak mo? Ang mamahaling anak ng kapitan na si Lin. Papakasakit ba sa ulan sa gitna ng gabi para pumunta? Dito sa tumutulong lumang bahay ko. Sino ba sa tingin mo ako? Isa lang akong mahirap na hindi man lang nakapasa sa kolehiyo. Ganito lang kaliit ang bahay na ito. Isang tingin mo lang, kita mo na ang lahat. Kung gusto mong maghanap, maghanap ka na agad. Kahit ang higaan, itataas ko para makita mo. Kapag wala kang nahanap, lumayas ka na agad. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Saan naman kaya tatakbo ang babaeng yan? Halika, maghanap tayo sa likod ng bundok. Isang hayop si Zhang Dapang. Alam ng buong nayon kung paano namatay ang dati niyang asawa. Ang magpakasal sa kanya ay parang paglukso sa nagbabagang apoy. Zihao, nagmamakaawa ako sa iyo. Ilayo mo ako rito. Ilayo mo ako rito. Kahit saan, sasama ako. Basta makaalis lang dito. Xia Wen. Gumising ka sa katotohanan. Tingnan mo ako. At tingnan mo rin itong lumang bahay. Wala tayong kahit isang singko ngayon. Paano tayo aalis? Kahit buhay ko pa ang kapalit, tatanggapin ko. Basta huwag lang akong maiwan sa nayon at ibenta kay Zhang Dapang na parang hayop. Kahit magpalimos kasama ka, papayag ako. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang mga taon ng hindi pagtanggap na naipon sa aking puso. Hindi ko matatanggap na makulong habang buhay. Dito sa liblib na gilid ng reservoir. Aba, tara na. Kahit mamatay pa sa labas, hindi ko hahayaang manatili ka rito para maghirap. May pera ka ba? Pagsamahin nating dalawa. Ang lahat ng pera natin. Kahit magkakaiba ang halaga. Hindi pa aabot sa 20 yuan ang kabuuan kapag pinagsama. Punta tayo sa bayan. Hahanapin ko ang kaklase ko noong high school na si Wang Daqiang. Nakatapos siya sa kolehiyo ng edukasyon. At nanirahan na sa lungsod. Siya ang pinakamay paninindigan. Tiyak na matutulungan niya tayong makahanap ng paraan. Para maiwasan ang mga tauhan ni Zhang Dapang. Hindi kami nangahas na dumaan sa malawak na kalsada ng nayon. Pinili namin ang madalang daanan ng tao sa likod ng bundok. Naglakad kami sa maputik na daan sa gitna ng dilim. Laking mayaman si Xia Owen mula bata. Hindi pa siya nakaranas maglakad sa ganitong baku-bakong daan sa gabi. Nasugatan at nagkapaltos ang kanyang paa dahil sa mga sanga. Pero hindi man lang siya dumaing sa sakit. Naku, hindi maganda ito. Hinahabol tayo ni Zhang Dapang gamit ang traktor. Bilis, magtago tayo sa may kawayanan sa tabi. Dapa kayo, huwag na huwag gagawa ng ingay. Mabilis tumakbo ang babaeng ito ah. Habulin niyo pa sa harap. Ligtas na tayo ng makapagtago.
Kumpara sa saradong na yon. Puno ng mga bagong tanawin ang bayan. Pero gutom na gutom at pagod na pagod silang dalawa. Kaya hindi na nila nagawang magmasid pa. Zihaw. Diyos ko po. Ano ito? Sino itong kasama mo sa tabi mo? Siya ang anak ng kapitan ng nayon na si Lin. Ganito kasi ang nangyari. Talagang gumawa ka ng malaking gulo. Pero dahil lumapit kayo sa akin para humingi ng tulong. Bilang kaibigan, hindi ako mag-aatubili. Halos 1 taon nang namumuhay si Daki ang sa lungsod. Marami siyang kakilala, kaya hapon din na iyon. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para tulungan ako. Sa isang maliit na pabrika sa timog ng lungsod. Nahanap niya ako ng mabigat na trabahong pangkatawan. May sahod na 50 yuan kada buwan. Ang pinakamahalaga ay libre ang pagkain at tirahan sa pabrika. Nalutas nito ang pinakamalaking problema namin sa ngayon. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Xiaowen. Tinulungan siya ni Daki ang sa may eskinita. Nahanap siya ng pansamantalang trabaho sa isang maliit na klinika. Para tumulong sa paglilinis sa doktor ng tradisyonal na gamot. At mag-ayos ng mga halamang gamot. Kahit papaano ay kumikita siya ng piso o 2 kada araw. Zihaw, dinala na ng kapitan ng nayon na si Lin. Ang mga tao niya rito sa bayan. Nagbanta silang maghahanap sa buong bayan para hulihin kayo. Hindi kayo pwedeng manatili rito ngayong gabi. Parating na ang mga tanod para mag-inspeksyon ngayong gabi. Kapag nahuli kayo, ibabalik kayo diretso sa nayon. Bilis, tumakas kayo sa bintana sa likod. Agad kong hinila si Xiaowen, na hindi pa lubos na nakakaunawa sa nangyayari. Sa tulong at proteksyon ni Dakiang, nagmamadali kaming dumaan. Sa likod na bintana ng inuupahang bahay. At mabilis na pumasok sa madilim na eskinita ng bayan. Nang gabing iyon, nagtago kami sa ilalim ng isang inabandunang tulay. Nanginginig kami habang nakikinig sa tunog ng mga nagpapatrolya sa labas. Doon ko lubos na naintindihan. Dito sa bayang ito kung saan wala kaming kakilala. Tanging ang magsumikap na kumita ng pera. Ang makakapagpatayo sa amin ng may dangal. At makakaprotekta sa taong mahal ko. Kinaumagahan ng sumunod na araw. Nang medyo kumalma na ang sitwasyon, naghiwalay kami ng landas para pumasok sa trabaho. Sa sumunod na buong buwan, dito sa lumang pabrikang ito, nagtrabaho ako ng walang tigil araw at gabi. Inaako ko ang lahat ng marumi at mahirap na trabaho. Sa takot na mawalan ng ikabubuhay. Si Xiaowen naman ay napakasipag din sa klinika. Ngayong araw, marami na naman akong natutuhang mga halamang gamot. Kaya ko nang ipagkaiba ang huangki at danggi. Kapag mas nasanay pa ako, baka sakaling makasama na ako kay UFC Li para matutong maghanda ng gamot. Kunin mo ito at umalis ka na. Bakit 10 yuan lang ito? Nagpakapagod ako sa pagtatrabaho ng buong buwan. Walang kahit isang araw na pahinga. Hindi ba't pinagkasunduan nating 50 yuan ang sweldo ko sa isang buwan? Yeh, 50. Napakalampa mong magtrabaho. Noong nakaraang linggo, sinira mo ang grinding machine sa pabrika. Bawas na 40 yuan, pasalamat ka nga at naging mabait pa ako sa iyo. Alam mo ba ang patakaran? Ikaw na probinsya nung galing sa ibang lugar. Huwag kang umabuso. Bakit ninyo binabawasan ng basta-basta ang pera namin? Mas marami ang ginagawa ni Zihaw araw-araw kaysa kahit kanino. Puno ng sugat ang buong katawan niya. Ano nang pagkakaiba nito sa hayagang pagnanakaw? Ibalik ninyo ang pera sa amin. Saan galing ang bastos na babaeng ito? Ang lakas ng loob mong magwala sa teritoryo ko. Kayo na nga ang tanga at nakasira ng makina. May gana pa kayong magsama ng babae para manggulo rito. Gusto ninyo ng pera? Ibigay mo sa akin ang buong 50 yuan ko. Nang walang bawas. Sino nang magtatangkang humarang sa akin ngayon? Kahit itaya ko pa ang buhay ko rito. May isasama ako sa hukay. Sige, panalo ka. Kunin mo ang pera at umalis na kayo. Zihaw. Patawad, nadamay ka pa dahil sa akin. Nawalan ka patuloy ng trabaho. Gaga, ang 50 yuan na ito ay pinaghirapan natin gamit ang ating buhay. Kahit mawalan ako ng trabaho, hindi ko hahayaang apihin kanila. Ang nangyari sa pinto ng pabrika kanina. Nakita ko ang lahat. Chen Zihaw. May tapang ka, bata. Matigas ang loob mo at hindi ka takot mamatay. Boss Lee. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kulang ako sa tao ngayon. At kailangan ko rin ng isang matapang. Natutulong sa akin sa ilang bagay. May isang trabaho. Hindi ko lang alam kung mailakas ka ng loob na tanggapin ito. Basta't kumikita ng pera. At basta't hindi labag sa batas at moralidad. Kahit anong trabaho ay handa kong gawin. Sumunod ka sa akin.
Ito ay mga mamahaling halamang gamot. Kailangang maihatid ito ngayong gabi. Sa city sa pamamagitan ng daang paburol. Mapanganib ang daan dahil may mga magnanakaw. At baka dumanak pa ang dugo. Pero kung maihahatid mo ito ng ligtas, at walang anumang pinsala, ang isang biyaheng ito ay katumbas na ng mahigit kalahating taong sweldo mo sa bulok na pabrikang iyon. Lalakas ba ang loob mong tanggapin ito? Basta't may bayad, gagawin ko. May eksaktong 300 yuan sa loob ng sobre. Ito ang pinakamalaking halaga ng pera na nakita ko sa buong buhay ko. Zihaw, ano nang ginagawa mo? Nagtatrabaho pa ako, eh. Huwag na muna. Ngayong araw, hindi muna tayo magtatrabaho. Dadalhin kita sa masarap na kainan. Waiter, isang plato nga ng braised pork belly. Isang sweet and sour fish. At 2 malaking mangkok ng kanin. Zihaw, nababaliw ka na ba? Napakalaki ng magagastos mo rito. Kahit siopaw na lang ang kainin natin, sapat na. Makinig ka sa akin, kailangan nating kumain ng karne ngayon. Sige na, kumain ka pa ng marami. Munting sinta. Ang lakas ng loob mo ah. Nagawa mo pang itago rito si Lin Xiaowen. Tay, kapag sinubukan mo siyang saktan ngayon, magpapakamatay ako sa harap mo. Ikaw na suwail na anak. Inalagaan kita ng 18 taon. At ganito mo lang ako susuklian. Para lang sa isang hampas lupang. Hindi man lang nakapasa sa kolehiyo. Handa kang magpakamatay. Nasaan ang hiya mo? Ipinahiya mo ng husto ang pangalan ni Lin Changzhen. Tay, sinabi ko na sa iyo. Mamatay man ako, hindi ko pakakasalan si Zhang Dapang. Kahit mahirap si Chen Zihao. Mabuti siya sa akin. Itinataya niya ang buhay niya para protektahan ako. Siya lang ang lalaki para sa akin habang buhay. Kung papatayin mo siya, sasama akong mamatay sa kanya. Napakagaling. Chen Zihao, huwag kang magtago sa likod ng babae. Tingnan mo ang kaawa-awa mong kalagayan ngayon. Ano ang maipapakain mo sa anak ko? Dahil lang ba sa nilibre mo siya? Ng isang kainan ng braised pork. Alam mo ba? Nakapagsumama siya sa iyo kahit masisilungan man lang sa ulan ay wala kayo. Tito Lin, mahirap po ako ngayon. Wala po akong anuman. Pero bata pa po ako. May lakas ako. At handa akong magsumikap ng buong buhay. Nangangako po ako sa inyo na hindi ko hahayaan na maghirap si Lin Xiaowen ng dahil sa akin. Fese, pangako. Magkano ba ang halaga ng pangako mo? Huwag mo akong daanin sa mga walang kwentang salita. Dito sa bayan. Kung wala kang kapangyarihan at pera, wala kang silbi. Chen Zihao, kung tunay kang lalaki. Gumawa tayo ng kasunduan. Bibigyan kita ng 3 taon. Kung makakabili ka ng sariling bahay sa bayang ito, gamit ang sarili mong pagsisikap, at mapapakasalan ang anak ko ng may dangal. Ako, si Lin Changzhen, ay tatanggapin ka bilang manugang. Pero kung hindi mo kaya, pagkatapos ng 3 taon, hindi lang basta lalayas ka, kundi babaliin ko rin ang mga binti mo. At hahayaan kitang gumapang pabalik sa baryo. CJ. Isang kasunduan. Pagkalabas sa restoran ng gobyerno, naramdaman ko ang bigat sa aking balikat. Gaya ng isang dambuhalang bundok. Bumili ng bahay sa bayan sa loob ng 3 taon. Para sa amin noong panahong iyon, ay isang pangakong mas mahirap pa sa pag-abot sa langit. Ngunit dahil ako, si Chen Zihao, ay nangako na. Hindi ako aatras kahit isang hakbang. Ang aking mga mata ay parang disusing laruan, na mabilis na umiikot ng walang tigil. Dala ang determinasyong itaya ang aking buhay. Sa linya ng logistika ni Boss Lee, ay tuluyan na akong nakatayo sa sarili kong mga paa. Matatapang na landas ang aking tinahak. Lahat ng mabibigat na trabaho ay aking tinanggap. Sa loob lamang ng kalahating taon ay nabayaran ko na ang mga utang. Sa loob lamang ng kalahating taon ay nabayaran ko na ang mga utang. Sa loob lamang ng kalahating taon ay nabayaran ko na ang mga utang. At nakapag-ipon pa ng kaunting pera. Ang inuupahan naming bahay ay napalitan na rin ng isang mas malaki at maliwanag na bahay. Ang mas nakapagpasaya sa akin ay ang sipag at tiyaga ni Lin Xiaowen sa klinika ay nagbunga na rin sa wakas. Ginamit ni Boss Lee ang kanyang koneksyon para makakuha siya ng pwesto. Para sa formal na pagsasanay sa paaralang pangkalusugan ng bayan. Basta't makapagtapos siya ng maayos, maaari na siyang maging regular na nurse sa ospital ng bayan. Noong gabi bago ako bumiyahe ng malayo, pinagmasdan ko si Lin Xiaowen sa ilalim ng ilaw. At nangako ako sa aking sarili na kapag nakuha ko na ang bayad sa biyaheng ito, bibilhin ko ang pulang coat na matagal na niyang gusto. Pero hindi niya mabili dahil nanghihinayang siya sa pera.
Lin Xiaowen, nandito na ako. Lin Xiaowen, Lin Xiaowen. Kung gusto mong makita ang babae mo, magdala ka ng 10,000 yuan sa West Suburb Scrapyard. Kapag nagsumbong ka sa pulis, bangkay na lang niya ang madadatnan mo. Si Zhang Dapang, ang walang hiyang hayop na iyon. Zhang Dapang, nandito na ako. Ilabas mo siya. May tapang ka rin pala, Boss Chen. Naglakas loob ka pang pumunta ng mag-isa. Dala mo ba ang pera? Kapag hindi ka nakapaglabas ng 10,000 yuan ngayon, walang aalis sa inyong dalawa ng buhay. Nandito ang pera. Pakawalan mo muna siya. Chen Zihao. Sa tingin mo ba tanga ako? Sinira mo ang mga plano ko sa nayon. Ngayong araw, pagbabayaran mo ang lahat ng atraso mo sa akin. Bugbugin niyo siya hanggang sa malumpo. Aray. Tumigil kayong lahat. Nandyan na ang mga pulis. Chen Zihao. Akala ko hindi na kita muling makikita. Huwag kang matakot, Lin Xiaowen. Mula ngayon, walang sinumang makakapanakit sa iyo kahit kaunti. Sabi ng bagong kasal na lalaki. Mula ngayon, ang pera ng pamilya ay hahawakan na lahat ng nobya. At magiging masaya na lang siyang under sa saya. Tay, para sa inyo po ang tagay na ito. Chen Zihao, hindi mo nga ako binigo. Tunay kang ang lalaki. Tay, salamat po sa pagsuporta sa amin. Tay, salamat po sa pagsuporta sa amin. Chen Zihao. Opisyal na talaga tayong mag-asawa ngayon. Asawa ko. Hindi ako magsawa na makasama ka habang buhay. Chen Zihao. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Lumabas ka na bilis. May malaking problema. Chen Zihao, nagsara na ang planta natin. Sa nakalipas na 2 taon, ibinuhos ko ang lahat ng pagod at pawis ko sa plantang iyon. Kung kailan gumaganda na ang buhay natin. Bakit bigla na lang itong nagsara? Tinangay ng may-ari ang pera at tumakas. Magulo na ang sitwasyon sa planta ngayon. Kahit ang sahod ng mga kasamahan natin para sa buwang ito ay hindi pa nababayaran. Nagsasagawa sila ng kilos protesta sa harap ng gate. Chen Zihao, pumunta ka na doon. Umaasa sa iyo ang mga kasamahan mo. Hindi mo sila pwedeng pabayaan sa ganitong oras. Mga kasama, tumakas na ang amo natin. Pero hindi natin hahayaang magutom ang sarili natin. May lakas naman tayo. Makakahanap din tayo ng ibang mapagkakakitaan. Matapos ang magdamag na pagpaplano at pag-usap, gumawa ako ng isang matapang na desisyon. Itataya ko ang lahat ng mayroon ako. Para bilhin kasama ang mga kasamahan ko ang scrapyard sa timog ng lungsod. Na malapit ng malugi. Nandito na rin sa wakas. Ikaw si Brother Dao, tama. Ang scrapyard na ito ay binili ko ni Chen Zihao. Gamit ang sarili kong pera. Kukunin ko ang kargamento sa truck na ito ngayon. At hindi ako aalis dito. TSA, mayabang ka . Gusto mo yata ng gulo. Mga kasama, turuan niyo siya ng leksyon. Para malaman niya kung sino ang hari dito sa timog ng lungsod. Mga kasama, nandito tayo para magtrabaho at kumita. Hindi tayo naparito para magpaapi. Ngayong araw, kung sinong mangahas na sumira sa kabuhayan natin. Lalabanan natin sila hanggang sa huli. Ngayong araw, alin man sa buhatin mo ako palabas dito. O kaya, sa susunod, kukunin ko na ang lahat ng kargamento sa timog ng lungsod. Nalutas na rin ang krisis sa scrapyard. Dahil sa lakas ng loob na handang itaya ang buhay. Pinangunahan ko ang aking mga kapatid upang tuluyang makatayo ng matatag sa timog ng lungsod. Araw-araw ang mga pumapasok at lumalabas sa bakuran na. Mga truck ng kargamento ay walang katapusan. Unti-unti nang naging maayos ang takbo ng negosyo. Sa kabilang banda, matagumpay na nakapagtapos si Lin Xiaowen sa pag-aaral sa paaralang pangkalusugan. At naitalaga bilang nurse sa ospital ng bayan. Masipag at matyaga siya sa kanyang trabaho. Ngunit ang head nurse sa departamento, dahil wala siyang kapit o impluensya, ay palagi siyang pinag-iinitan at pinahihirapan. Medyo malamig ang gamot na ito. Tiisin mo muna sandali ha. Lin Xiaowen. Isulat mo ulit ang nursing record kahapon. Napakagulo ng sulat kamay mo. Opo, head nurse.
Ang mga koridor ng ward sa palapag na ito. At ang pampublikong palikuran. Linisin mo lahat bago ka umuwi ngayong araw. Walang dapat malaktawan kahit isa. Ay, pasensya na talaga, nadulas ang kamay ko. Sa lampa mong iyan. Umaasa ka pa ring maging regular sa susunod na buwan. Sa ospital. Ang probinsyana ay probinsyana pa rin. Sa ospital. Ang probinsyana ay probinsyana pa rin talaga. Tingnan mo muna ang sarili mo kung karapat-dapat ka. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo lilinisin ngayong araw ang mga palikuran sa palapag na ito ng kintablinis, huwag ka nang pumasok sa trabaho bukas. Sino ka sa akala mo? Para utusan ang asawa ko na maglinis ng palikuran. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong sumigaw dito sa ospital. Guardia, guardia. Ilabas ninyo ang nanggugulong ito. Ako ang asawa niya. Sinasadya mong pahirapan si Lindsay Owen. At ipinapasa mo sa kanya ang lahat ng trabaho mo. Malinaw na nakasulat sa mga record na ito. Ang dami ng trabahong ginagawa niya araw-araw. At gusto mo pang agawin ang kanyang pagkakataong maging regular para ibigay sa kamag-anak mo. Mangarap ka. Palaging maingat at maayos magtrabaho si Lindsay Owen. Hindi maaaring pagsipikahin ang mga nursing record na ito. Sa kabilang banda, ang head nurse, bukod sa malubhang kapabayaan sa trabaho, ay inabuso pa ang kapangyarihan para apihin ang baguhan. Wala siyang maipangdepensa sa harap ng matibay na ebidensya. Si Lindsay Owen ay masipag at responsable sa kanyang trabaho. May busilak na puso para sa mga pasyente. Simula ngayong araw, regular ka na, at para naman sa iyo, sususpindihin ka muna sa trabaho para imbestigahan. Ang asawa ko na asawa ni Chen Zihao. Sa bahay nga, kahit isang plato. Hindi ko siya pinahugasan. Tapos mangangahas kang palinisin siya ng palikuran. Umalis ka sa harap ko. Ikaw, lakas ng loob mong manakit, probinsyano ka. Tama na, hindi ka pa ba sapat na napahiya? Tama na, hindi ka pa ba sapat na napahiya? Ilabas ninyo siya rito. Iproseso agad ang kanyang suspensyon. Tara na, asawa ko. Mula ngayon, wala nang sinumang makapagpapahirak sa iyo. Pagka-uwi galing sa ospital, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas sa Xinghao scrapyard sa timog ng lungsod. Ibinuhos ko ang lahat sa scrapyard. Mukhang lumalakas ang negosyo araw-araw. Pero ang kita sa libro ng kwenta ay tila hindi tama. Mas marami ng halos 30% ang supply kumpara noong nakaraang buwan. Pero ang netong kita, imbes na tumaas, bumaba pa. Ang maayos na mga scrap iron ay hindi naman pwedeng maglaho na lang ng ganoon. Nagpa siya akong mag-imbestiga ng patago. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari akong walang alam. Pero patago kong binabantayan araw-araw ang mga importanteng bahagi ng pagpapadala ng kargamento. Isara mo ang pinto. Ako si Chen Zihao, kailanman ba ay nagmalabis o nagkulang sa mga kasamahan ko? Kung may kinakain ako, hindi ko kayo hahayaang magutom. Ang lakas na ng loob mo ngayon, Traidor ka. Sinisira mo ang kabuhayan nating lahat. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo na maghalo ng buhangin sa mga scrap iron? Kapag hindi ka umamin ngayon, huwag mong asahang makakalabas ka ng pintong ito. Boss, patawad po, nagkamali ako. Si Boss Ma po mula sa East Street. Binigyan niya ako ng 1,000 para gawin iyon. Kaya naman pala ang matandang tusong iyon. Dahil hindi niya maagaw ang teritoryo sa timog ng lungsod ng harapan. Gumawa siya ng maruming paraan sa likod ko para sirain ang reputasyon ko. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Si Bossman ng East Street. Ang Bossman na ito ay kilala sa bayan bilang isang lokal na siga sa kalakalan ng scrap metal. Mula nang makuha ko ang teritoryo sa timog ng lungsod, palagi na niyang itinuturing na tinik sa lalamunan ang Xinghao scrapyard. Gusto ko sana siyang sugurin agad para magtuos. Pero mas mabilis kumilos ang kalaban. Ginamit ni Bossma ang issue ng paghahalo ng buhangin para palakihin ang gulo. Nakipagtulungan siya sa iba pang mga negosyante sa bayan para ipitin ang mga mamimili namin magdamag. Kaya tuluyang naputol ang lahat ng bentahan ng Xinghao. Sa loob lang ng ilang araw, lahat ng mga nakuhang kontrata ay nakansela. Ang mga scrap na binili namin sa mataas na halaga ay ibinalik sa amin ng buo. Talo kami, natambak lang ang mga ito sa amin. Boss, hindi natin maibenta ang mga stock kaya walang pumapasok na pera. Ubos na ang pondo natin. Hindi lang sweldo ng mga tauhan ang problema. Kahit ang pambili ng bigas at ulam para bukas, ay halos wala na tayong mailabas.
Boss, hindi na natin kaya ang ganito. Gusto talaga ni Boss Ma na ubusin at patayin tayo. Totoo iyon, Kuya Zihaw. Baka naman pwede tayong sumuko na lang muna. At makiusap kay Boss Ma. Nang makita ko ang mga kasamahan ko na sumama sa akin sa hirap at ginhawa. Parang dinudurog ang puso ko sa sakit. Pero sa bokabularyo ko, kailanman ay walang salitang pagsuko. Palaging may paraan, hindi tayo pwedeng sumuko na lang sa hirap. Akala ba ni Boss Ma ay kaya niyang kontrolin ang lahat? Hindi naman niya hawak ang mga malalaking pabrika sa ibang probinsya. Bukas, dalhin ninyo ang pinakamagandang sample. At sasamahan ninyo ako sa kabisera ng probinsya. Lalampasan natin ang mga mapagsamantalang ahente na ito. At direktang makikipag-usap sa mga malalaking pabrika. Dinala ko ang pinakamagandang klase ng mga sample ng scrap aluminum mula sa aming yarda. At mag-isa akong sumakay sa lumang berdeng tren patungo sa kabisera. Mas maunlad ang kabisera kumpara sa aming bayan. Pero wala akong oras para maglibang. Nagtatanong-tanong ako sa daan. Hanggang sa marating ko ang pinakamalaking pabrika ng bakal ng gobyerno sa kabisera. Alis, araw-araw, ang mga pumupunta rito para magbenta. Ay hindi bababa sa 80 hanggang 100 tao. Sino ka ba sa akala mo, umalis ka na nga? Kuya, nandito ako para makipagnegosyo. Garantisadong maganda ang kalidad ng mga paninda ko. Ang presyo nito kumpara sa kasalukuyan ninyong supplier ay mas mababa ng 10%. Kung iba siguro ang nasa kalagayan ko. Umuwi na silang bigo at nakayuko. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Dahil sa likod ko may mga naghihintay. Na mahigit 10 kasamahan na kailangang kumain. At ang asawa ko na naghihintay sa akin sa bahay. Nagtiimbagang ako. At nag-abang mismo sa tapat ng pabrika. At doon ako naghintay ng buong 3 araw at 3 gabi. Gusto mo ba talagang mamatay? Wala ka na ba sa sarili mo? Direktor, tingnan ninyo po ang mga panindang ito. Walang anumang dumi o halo. Ibibigay ko po sa inyo ang pinakamababang presyo. Bigyan ninyo lang po ako ng 5 minuto. Sumakay ka sa kotse, doon tayo mag-usap. Dahil sa determinasyong ito na handang itaya ang lahat. At sa tulong na rin ng dekalidad na serbisyo ng scrapyard. Pati na rin ang tapat naming mga presyo. Sa wakas ay nalampasan ko rin si Boss Ma at ang iba pang mga midleman. At direktang nakuha ang kontrata para mag-supply sa malalaking pabrika sa lungsod. May determinasyon ka, iho. Pero sasabihin ko na sa iyo ang totoo ngayon pa lang. Kakailanganin namin ng 20 toneladang supply buwan-buwan. Ang isang maliit na scrapyard sa bayan na katulad ng sa iyo. Kaya mo bang tustusan iyon? Huwag po kayong mag-alala, kahit ibenta ko pa ang lahat ng mayroon ako. Hindi ko po hahayaang maantala ang produksyon ng pabrika. Tiyak na maibibigay ko po ang kailangan ninyo. Dala ang kontratang may tatak ng malaking pabrika sa City. Na may pulang selyo. Nang bumalik ako sa bayan. Tuluyan nang sumigla ang aming scrapyard. Dahil nalampasan na namin si Boss Ma. At ang pangwotong ng mga midleman. Direkta na kaming nakikipag-ugnayan sa mismong pabrika. Hindi lang namin tuluyang nasira ang kanilang harang. Kundi na doble pa ang aming kinikita. Nang kumalat ang balita, ang mga maliliit na nangungulekta ng basura sa mga karatigbayan. At ang mga maliliit na recycling station. Ay nagsimula nang magdala ng kanilang mga kalakal sa amin. Araw-araw na naging abala at puno ng mga sasakyan ang aming bakuran. Na halos wala na kaming oras kahit uminom man lang ng tubig. Sa loob ng wala pang 3 buwan. Hindi lang namin nabayaran ang lahat ng aming mga naunang pagkakautang. Kundi napuno rin ng pera. Ang aming bakal na kaha. Sa wakas, dito sa bayan, ay nakatayo na ako ng matatag. At ngayon, oras na para tuparin ko ang aking pangako. Zihaw, saan mo ba ako dadalhin? Hindi ba abala sa scrapyard ngayon? Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Ito. Kaninong bahay ito? Napakaganda naman. Lumapit ako sa tabi niya. At inilabas ang nakabalot sa dyaryo mula sa aking dibdib. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob nito ay may makapal. Nasalansan ng mga perang papel. At isang dokumento. Ng titulo ng lupa na may pangalan nating dalawa. Inilagay ko ang titulo sa kamay ni Xia Owen. Hindi makapaniwala si Xia Owen. Habang nakatitig sa titulo sa kanyang kamay. At pagkatapos ay tumingala sa matibay na pader na gawa sa pulang ladrilyo. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang kamay. Upang haplusin ang magaspang na ibabaw ng pader. At hindi na niya napigilang maiyak. Huwag ka nang umiyak, aking asawa. Ito na ang sarili nating tahanan. Hindi na natin kailangang mabuhay pa sa takot. Lumipas na rin ang mga araw ng paghihirap. Bukas, pupunta ako para sunduin ang kapitan. At isasama ko ang tatay mo rito para makita ito. Kinaumagahan ng sumunod na araw. Minaneho ko mula sa scrapyard. Ang lumang jeep na ginagamit sa paghahakot ng kargamento. At ako mismo ang bumalik sa nayon.
Nang maihatid ko si Lin Changjen sa bayan. At dinala ko siya para tumayo sa bago naming biniling malaking bahay na bato. Loob ng bakuran. Ang taong ito na sa nayon ay iginagalang at makapangyarihan buong buhay niya bilang dating kapitan. Ay tuluyang natulala. Hinawakan niya ang matibay na pader. At tiningnan ang malawak at maliwanag na sala. At hindi nakapagsalita ng matagal. Pagkatapos ay nagmaneho ulit ako. Para dalhin siya sa scrapyard sa timog ng bayan. Habang nakatingin sa tumpok ng mga bakal na parang bundok. At sa mga malalaking truck na pabalik-balik. Pati na rin sa mahigit 10 kasamahan na tumatawag sa akin na boss. Tuluyang nagbago ang tingin ni Lin Changjen. Kinagabihan sa bago naming bahay. Nagluto si Xiaowen. Ng napakaraming masasarap na pagkain sa mesa. Ang mangkok ng braised pork na dati ay natapon sa loob ng pampublikong kainan. Ay may kaakit-akit na bango ngayon. At nakalagay sa mismong gitna ng mesa. Zihao, Tay. Magsalita po kayo. Zihao, may gilas ka rin pala. Sa nakalipas na 2 taon, hindi mo hinayaang maghirap ang anak ko sa piling mo. Naging matagumpay ka na rito sa bayan. Ang isang tunay na lalaki na tulad mo. Ako, si Lin Changjen, ay tinatanggap ka na ngayon. Tay, dahil sa mga sinabi ninyong iyan, hindi na sayang ang 3 taon ng paghihirap ko. Pero simula pa lang ito. Sa hinaharap ako, si Chen Zihao, ay bibigyan pa siya ng buong bayan. Buhay na kaiinggitan ng lahat ng kababaihan. Tuluyan nang naging matatag ang negosyo sa scrapyard. Araw-araw ay walang tigil ang pagdating at pag-alis ng mga truck. At ang pera sa bakal na kabinet ay patuloy na naipon. Pero pagkatapos ng mahigit kalahating taon, muling sumiklab ang ambisyon sa puso ko. Tuwing tumatanggap at nagpapadala kami ng mga kargamento, kailangan pa nating umasa sa mga pribadong truck at pakisamahan ang ugali ng mga driver. Tuwing may okasyon o kapag masama ang panahon, hindi lang sila nagtataas ng singil ng basta-basta, kundi madalas pa silang nadedelay. Ilang beses na kaming muntik nang hindi umabot sa takdang oras ng paghahatid sa malaking pabrika sa City. Hindi pwedeng hawak ng iba ang kapalaran natin. Tawagin mo ang accountant. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi ng pagtutuos, gumawa ako ng isang nakakagulat na desisyon. Kunin ang lahat ng kita ng scrapyard sa nakalipas na kalahating taon at ilabas ang lahat ng ito. Hindi na lang basta pagbili at pagbebenta bilang middleman. Gusto ko nang pumasok sa transportasyon. Ako mismo ang pumunta sa bentahan ng mga segundamanong sasakyan sa City at naglabas agad ng pera para bilhin ang 2 halos bagong malalaking truck ng Dongfeng. Para sa mga sasakyang ito, halos maubos ko na ang lahat ng naipon ko. Pero kapag umikot na ang mga gulong nito, magiging tuloy-tuloy na ang pasok ng pera. Pagkaraan ng ilang araw, sa tabi ng karatula ng scrapyard, ay nagsabit ako ng isang bagong-bagong kahoy na karatula. Xinghao Logistics. Napakasilaw ng sikat ng araw noong araw na iyon. Gumastos ako para bumili ng pinakamahabang pulang paputok na inilatag mula sa gate hanggang sa loob ng bakuran. Astig ang boss. Mga kapatid, simula sa araw na ito, may sarili na tayong plota ng mga truck. Hindi na tayo kailangang magpaalipin sa kahit na sino. Balang araw, sisiguraduhin kong lahat ng kargamento sa probinsya ay isasakay sa mga truck ng Xinghao Logistics natin. Habang nagsasaya ang lahat, at naghahandang magkatay ng baboy para magdiwang ngayong gabi, doon sa ibabaw ng mesa sa opisina ko, iyong lumang itim na crank na telepono ay biglang tumunog. Boss, may masamang balita. Nagkaroon ng malaking landslide doon sa daanan sa bundok. Ang truck nating punong-puno ng kargamento, dahil sa mga toneladang nahulog na bato, ay naipit sa gitna ng bundok. Hindi na makaabante o makaurong. Na-stuck ang truck. May nangyari ba sa mga tao? Ligtas naman ang mga tao. Pero kung hindi maihahatid ang kargamento sa tamang oras, ang multa sa kontrata ay kayang pabagsakin ang bago nating tatag na plota. Nang ganoon na lang. Manatili lang kayo dyan. Huwag kayong gagalaw. Papunta na ako dyan kasama ang mga tauhan at gamit. Magdala kayo ng mga pala at jack, sumunod kayo sa akin. Mag-rescue tayo. Kaming mahigit 10 kalalakihan. Pagdating namin sa gitna ng bundok, talagang kalunos-lunos ang tanawin. Baradong-barado ang daan dahil sa mudslide. Lubog na lubog ang mga gulong sa malapot na putik. Sa gitna ng panganib na muling magkaroon ng landslide. Sa gitna ng malakas na ulan, 6 na oras kaming naghukay ng putik. Ginamit namin ang aming mga balikat at mga jack. Para ang malaking truck na puno ng scrap metal ay dahan-dahang mayahon mula sa hukay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napagtanto kong magulo ang pamamahala sa plota. At lalong sabog ang mga listahan ng accounts natin. Noong panahong balisang-balisa ako, biglang dumating si Wang Daki ang na may dalang 2 bote ng alak at binuksan ang pinto ng opisina ko. Pagkapasok niya, wala siyang sabi-sabing.
Nilapag ang isang resignation letter. Sa ibabaw ng mesa ko. Dakiang, anong ginagawa mo? Ikaw ay isa sa mga pinakarespetadong guro sa probinsya. Sigurado na ang kinabukasan mo roon. Zihaw. Sawang-sawa na ako sa paaralan, iyong tipong. Alam mo na agad ang dulo ng buhay mo. Iyong araw-araw na lang na paghihintay ng panahon. Hindi lang nakakasakal. Hindi pa sapat ang kinikita. Kahit na ako ay isang edukadong tao. May dugo rin akong palaban. Nakikita kitang kasama ang mga kapatid natin na namumuhay ng masagana. At nagpapalawak ng negosyo. Naiinggit ako, gusto na rin kitang makasama sa trabaho. Matapos opisyal na sumali ni Dakiang. Siya na ang humawak ng lahat ng accounts ng Plota. Kahit nagaling siya sa paghawak ng yeso. Pagdating sa kwentahan, mas matalas pa siya sa kahit kanino. Iyong lumang abakus ay maririnig mong mabilis na tumutunog sa kanyang mga kamay. Wala pang kalahating buwan. Ang magulong listahan ng mga accounts ng Plota ay naging napakalinis at maayos na. Zihaw, nakwenta ko na lahat. Basta't maglakas loob tayong sumugal. Kunin natin iyong ruta sa timog. Iyong transportasyon ng uling na walang nangangahas dumaan. Ang kikitain ng ating Plota ay madodoble sa loob lang ng isang buwan. Sige, gawin natin. Ang ruta ng transportasyon ng uling sa timog sa buong industriya ng logistics sa probinsya ay kilala bilang pinto ng impyerno. Isa itong paikot-ikot na daan sa bundok na may matatarik na bangin sa gilid. Sa kabilang panig naman ay ang napakalalim na bangin. Bukod sa lubak-lubak at hindi pantay ang daan, nagiging puro putik pa ito kapag umuulan. Isang maliit na pagkakamali lang, tiyak na wasak ang sasakyan at patay ang driver. Dahil walang nangangahas na bumiyahe rito. Kaya naman ang alok na bayad sa biyahe ng may-ari ng minahan ng karbon ay napakataas at halos hindi ka panipaniwala. Para makuha ang rutang ito ng karbon. Nang imungkahi sa akin ni Dakiang ang planong ito, agad kong tinanggap kasama ang aking grupo ng mga truck ang unang biyahe. Pero ang langit, mismong sa oras na ito, biniro pa kami. Pagkatapos maikarga ang mga karbon. Noong gabing handa na kaming umalis, biglang nagdilim ang langit dahil sa makakapal na ulap. At bumuhos ang isang napakalakas na bagyo na bihira mangyari sa loob ng isang siglo. Boss, napakalakas ng ulan. Tiyak na lumambot na ang pundasyon ng daan. Hindi natin kayang bumiyahe sa ganitong lagay. Ang napagkasundo ang oras. Mahuli lang tayo ng kahit isang minuto. Sapat na ang multa sa kontrata para malugi tayo. At mawala ang lahat sa atin. Sa biyaheng ito ngayon, ako mismo ang mangunguna sa unahan. Ang mga hindi natatakot mamatay, sumunod kayo sa akin. Ang mga punong-punong Dongfeng truck, sa gitna ng malakas na bagyo, ay naglabas ng malalalim na ugong. Habang mahirap na umaakyat sa palikolikong daan sa bundok. Kahit nakamaksimum na ang mga wiper, hindi pa rin ito maalis ang putik sa windshield. Nang makarating kami sa kalagitnaan ng bundok, sa pinakamapanganib na bahagi ng daan na tinatawag na Teacher's Mouth, nangyari pa rin ang pinakakinatatakutan namin. Biglang may narinig na malakas na ugong sa harapan. At kasunod nito, ang malaking bulto ng putik at bato na may kasamang mga sanga ng puno, ay gumuho mula sa bundok, at tuluyang hinarangan ang daan sa unahan namin. Bumaba kayo at maghukay gamit ang mga pala. Mahigit 10 kasamahan ang sumunod sa akin. At tumalon sa putik na abot tuhod ang lalim. Gumamit kami ng mga pala. Naghukay gamit ang aming mga kamay. At binuhat pa ang mga dambuhalang bato gamit ang aming mga balikat. Para itulak ang mga ito sa gilid ng daan. Pagkatapos ng 4 na oras na matinding laban sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagawa naming gumawa ng daan sa gitna ng landslide. Sa pamamagitan ng paghukay, nang ang 2 truck na punong-puno ng karbon, ay ligtas na nakarating at pumarada sa harap ng opisina ng minahan. Umaga na noon. Sa kabila ng bagyo ay naihatid niyo pa rin ito sa tamang oras. Matapang ka talaga, Boss Chen. Mula ngayon, lahat ng trabaho sa minahan ay ibibigay ko na sa inyong grupo. Matapos makuha ang pinakamahirap na rutang iyon ng karbon, ang pangalan ng Xinghao Logistics ay sumikat na sa buong bayan. Naging maayos na ang takbo ng negosyo ng aming grupo. At ang kita ay patuloy na lumaki na parang gumugulong na nyebe. Bumili pa ako ng 3 bagong truck. At kumuha ng mahigit 10. May karanasang mga driver. Araw-araw na naging abala at puno ng mga sasakyan ang buong garahe. Napaka-aktibo ng lahat. Isang araw nang hindi masyadong abala, maaga akong pumunta sa department store para bumili ng isang woolen coat na matagal nang gustong-gusto ni Xia Owen. At masaya akong umuwi ng bahay. Xia Owen, nandito na ako. Xia Owen, anong nangyari sa iyo? Sumakit ba ang tiyan mo sa kinain mo? Ayos lang ako. Medyo nasusuka lang ako nitong mga nakaraang araw. At hindi ko matagalan ang amoy ng usok ng mantika. Pakiramdam ko rin ay palaging nanghihina ang katawan ko. Hindi maaari, halika na. Magpatingin tayo sa ospital. Pamilya ni Chen Zihao. Anong nangyari? Ano pong sabi ng doktor? Ayos lang, hindi naman malubha.
Zihaw, magiging tatay ka na. Magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako. Tagumpay sa negosyo at pag-ibig. Ako si Chen Zihaw. Sa buong buhay ko. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng saya. Sa patuloy na paglaki ng ating grupo ng mga truck. Sa mundo ng logistika dito sa probinsya. Mula sa pagiging isang hamak na tauhan. Naging isang tanyag at respetadong tao na ako. Kapag naglalakad ako sa kalye. Maraming kasamahan sa hanap buhay. Ang magalang na nag-aalok ng sigarilyo sa akin. At tinatawag akong Boss Chen. Mabilis na lumipas ang panahon, bumabagsak na ang makapal na nyebe. Bisperas na naman ng bagong taon. Ang hapunan para sa bagong taon ngayon. Hindi ako sa bahay kumain. Kundi sa pinakamagarang restoran sa bayan. Nagpareserba ako ng 3 buong mesa. Para sa lahat ng mga kasamahan ko sa grupo. Ang mga kapatid ko na kasama ko sa hirap at ginhawa. Lahat kami ay nagtipon-tipon. Puno ang mesa ng masasarap na pagkain. Sunod-sunod ang pagbukas ng mga bote ng mamahaling alak. Nagkakasiyahan ang mga magkakapatid at nagtatagayan. Nagkukwentuhan at nagbibiruan. Tungkol sa mga mapanganib na karanasan sa biyahe ngayong taon. Sa loob ng buong silid, umapaw ang malalakas at masisiglang tawanan. Mga kapatid, makinig muna kayo. Sa labas ng bintana, pumuputok na ang mga paputok. Hudyat ito ng pagpapaalam sa luma at pagsalubong sa bago. Ngayong taon, ang ating Singhao Logistics ay tuluyan ng nakatindig ng matatag dito sa bayan. Sa susunod na taon, bibili tayo ng mas maraming bagong truck. Tatahak sa mas malalayong landas. At kikita ng mas malaking pera. Para ang ating mga asawa. At mga anak ay magkaroon ng magandang buhay. Tagay. Kasama si Boss Chen, garantisadong buhay hari tayo. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, biglang dumaing ang pintong kahoy. Dahan-dahan itong itinulak pabukas mula sa labas. Si Boss Chen pala, wala sa bahay para samahan ang asawa sa bisperas. Kundi nandito kasama ang mga tauhan niya at naglalaklak ng alak. Napakasaya niyo naman yata. Bakit, Boss Chen, mukhang hindi ka masaya na makita ako? Dating kaibigan. Hindi ba't nahatulan ka ng 5 taon sa kulungan? Bakit ka nakalabas? Mainit pa rin pala ang ulo nitong si Dakiang. Sinuwerte ako sa loob. Nakilala ko ang isang malaking boss mula sa City. Napakamakapangyarihan ng boss na iyon. Ang paglabas ko sa kulungan ay napakadali lang para sa kanya. Hindi lang niya ako pinalaya. Binigyan pa ako ng malaking halaga ng boss. Para bumalik dito sa bayan. At ayusin ng maigi. Ang buong merkado ng logistika dito. Zhang Dapang, huwag na tayong magpakialaman. Kung nakahanap ka ng malakas na kapit sa City, pumunta ka doon at magpayaman ka. Hayaan mo na ang maliit kong negosyo dito sa bayan. Kani-kanyang diskarte na lang tayo. Ha. Chen Zihaw, inagaw mo ang babae ko. At ipinakulong mo pa ako. Tapos ngayon sasabihin mo na kani-kanya na lang tayo. Nananaginip ka yata ng gising. Pumunta ako rito para bigyan kayo ng babala. Ang lahat ng negosyo ng logistika sa bayang ito. Simula ngayon ay pag-aari na ni Zhang Dapang. Sino man ang magtangkang umagaw sa kabuhayan ko. Sisiguraduhin kong hindi niya malalaman kung paano siya mawawala sa mundo. Chen Zihaw. Noon ay naging kampante ako kaya ako natalo sa kamay mo. Ngunit ngayon, may boss na ako mula sa City na sumusuporta sa akin. Kapag hindi kita dinurog ng pino, hanggang sa kahit na ang brief mo ay mawala sa iyo, hindi na ako tatawaging Zhang. Tingnan natin kung gaano katigas ang mga buto mo. Unang araw ng bagong taon. Na sana ay araw ng pagbisita sa mga kamag-anak at kaibigan. Pero sa bakuran ng Singhao Logistics, ay nababalot ng matinding kalungkutan. Hindi lang basta nagbabanta si Zhang Dapang. Talagang gumagawa na siya ng masasamang hakbang. At natuto ng mag-isip ang tarantadong iyan. Hindi siya nakikipagharap sa amin ng harapan. Puro patalikod kong umatake. 2 araw ng bagong taon. Tumanggap kami ng isang biyahe. Mabilis ang paghahatid ng mga sariwang produkto sa ibang probinsya. Napakalaki ng kita. Pero napakahigpit ng oras. Ipinadala ko ang 3 sa pinakamaasahang malalaking truck ng aming fleet. Para bumiyahe ng araw at gabi. Pero sino ang mag-aakala na pagdating ng hating gabi? Walang tigil sa pagring ang telepono sa opisina. Boss, may problema. Ang 3 nating truck. Nasiraan lahat ng gulong sa pambansang lansangan. Sa buong kahabaan ng daan, ay nagkalat ang malalaking pako. Kung masisira ang mga sariwang produkto sa daan dahil sa atraso, hindi natin mababayaran ang napakalaking multa. Sa sumunod na kalahating buwan, lalong naging talamak ang pananabotahe ni Zhang Dapang. Hindi lang basta pinapako ang mga gulong ng mga truck namin. At pinapasabog ang mga ito kundi maging sa mga liblib na daan na kailangan naming daanan. Hinaharangan pa kami ng malalaking bato. At sinisira ang gilid ng daan.
para gumawa ng mga harang. Kaya nadedelay ng malubha ang mga kargamento. Ang mga tawag ng reklamo mula sa mga kliyente ay sunod-sunod na dumating na parang ulan. Ilang malalaking kontrata ang nanganganib na magbayad ng napakalaking multa sa paglabag sa kontrata. Ang kaunting naipon ng aming fleet sa isang iglap ay maubos lang dahil sa gulong ito. Ising gabi, nakaupo ako sa opisina habang tinitingnan ang iniabot ni Dakiang na makapal na tumpok ng mga papel para sa danyos. At sunod-sunod na nanigarilyo dahil sa tindi ng alalahanin. Zihaw, hindi pwedeng ganito na lang palagi. Nagtatago sa dilim si Zhang Dapang, mahirap siyang tapatan. Kung magpapatuloy pa ito, mahihila pababa at malulugi ang fleet natin dahil sa kanya. Boss, ang mga tao ni Zhang Dapang hinarangan ang daang lupa sa timog. Hinarang nila ang mga truck natin. At sinabing kung gusto nating makadaan, kailangang iwan ang kalahati ng kargamento bilang bayad sa daan. Sobra na sila. Akala ba nila ay madali akong takutin? Isinama ko ang mga kasamahan ko. At nang makarating kami sa daang lupa sa timog, nakaalis na at nagtago ang mga tao ni Zhang Dapang. Ang mga duwag na yan biglang atake tapos tatakbo. Hindi man lang kami binibigyan ng pagkakataong harapin sila ng sabayan. Hindi mareresolba ng dahas ang problema. Pero ang pondo ng aming fleet, dahil sa sunod-sunod na atraso at mga bayarin, ay nalagay sa matinding krisis na hindi pa nangyayari noon. Para matakpan ang mga utang, kapal mukha akong pumunta sa bangko para kumuha ng loan. At ang lahat ng natitirang pera ng fleet ay ipinagkatiwala ko kay Wang Dakiang para pamahalaan. Matalino at maingat si Dakiang. Kaya kampante ako kapag siya ang maihawak ng mga libro. Panatag ang loob ko. Pero hindi ko akalain na nang makita ni Zhang Dapang na hindi ubra ang dahas, ay ibabaling niya ang kanyang masamang balak kay Dakiang. Nang araw na yon, galing lang ako sa bangko kung saan ako tinanggihan. At umuwi akong bigo. Bago pa man ako makapasok sa bakuran, narinig ko na mula sa opisina ng pananalapi ang mahinang iyak at tunog ng mga binabasag na gamit. Kinabahan ako ng husto. Agad kong itinulak ang pinto at pumasok. Nanlamig ang buong katawan ko sa nakita ko. Ang dating malinis at maayos na opisina ng pananalapi ay nagulo ng husto. Nakabukas ng malaki ang pinto ng kahadiero. At wala nang laman ang loob nito. Si Wang Dakiang, nakaraniwang pinakamino at pinakamalinis na taong may pinag-aralan, ay nakaluhod ngayon sa malamig na sahig na semento. Habang kaliwat kanang sinasampal ang sarili ng paulit-ulit. Dakiang, anong ginagawa mo? Anong nangyari? Zihaw, patawarin mo ako. Binigo ko ang mga kapatid natin. Nabitag ako ng grupo ni Zhang Dapang. Nahulog ako sa patibong nila. Nalaman pala ni Zhang Dapang na si Dakiang ang humahawak ng pera. Kaya sinadya niyang magpatayo ng sunod-sunod na patibong. Niloko nila si Dakiang na pumunta sa iligan na kasino para pag-usapan ang isang malaking negosyo na makakapagligtas sa plota. Dahil sa kagustuhan ni Dakiang na kumita agad, unti-unti siyang nahulog sa kanilang pinagplanuhang mabuti na patibong. Dinaya siya sa sugal. At sa loob lang ng isang gabi, na ipatalo niya ang lahat ng pera ng plota. Pati na ang pondo para sa sahod ng mga tauhan. At pambili ng krudo. Iyon na ang huling perang pantawid buhay ng plota. Ubos na ang pera. Walang-wala nang natira kahit isang singko. Zihaw, patayin mo na lang ako. Hayop ako. Napakalaking tanga mo. May pinag-aralan ka. Bakit ka nasangkot sa ganyang bagay? Bukas na ang araw ng sahuran. Kung hindi natin sila mababayaran, tuluyan nang mabubuwag ang plota natin. Noong gabing iyon, ikinulong ko ang sarili ko sa opisina at nakaubos ng 2 kahan ng sigarilyo. Habang nakatitig sa labas ng bintana at pinapanood ang unti-unting pagliliwanag ng langit. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kinaumagahan, ang balita na nilustay ni Wang Dakiang ang pondo ng plota at naipatalo ang lahat sa sugal ay kumalat sa buong Xinghao Yard. Sa trabaho naming ito, buhay ang itinataya para lang kumita ng pera. Sumasama sa akin ang mga kapatid sa hirap at ginhawa. At ang inaasahan lang nila sa katapusan ng buwan ay ang sahod na magpapakain sa kanilang pamilya. Ngayong wala na ang pera. Biglang nagkagulo ang buong plota. Higit sa 10 mainiting ulong driver ng truck ang agad na nag-aklas. Hinarang nila ang mga malalaking truck sa harap ng gate. Kaya't walang sinumang makakalabas. Galit na galit nilang pinalibutan ang opisina. Kailangang magpaliwanag ni Boss Chen ngayon. Ang buong pamilya namin ay nagugutom at naghihintay ng makakain. Ibalik niya ang pinaghirapan naming pera. Sa loob ng opisina, nakaupo si Dakiang sa sulok, maputlang-maputla ang mukha na parang patay. At walang kaimik-imik. Habang nakatingin ako sa bintana, nakita ko sa labas ang mga taong dati kong itinuturing na kapatid. Na ngayoy galit na galit at nanlilisik ang mga mata. Handang makipagpatayan para sa kanilang karapatan. Parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Alam ko na, kapag pinrotektahan ko si Dakiang ngayon, tuluyan ko nang mawawala ang tiwala ng mga kapatid ko. At agad na magkakawatak-watak ang plota. Pero kung hindi ko siya ipagtatanggol,
Baka mapatay siya ng mga galit na driver na ito. Posible talagang mangyari iyon. Tumahimik kayong lahat. Si Daki ang nagwaldas ng pera. Pero kapatid ko siya. Ako na si Chen Zihao ang mag-iisang haharap sa utang na ito. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng mayroon ako, babayaran ko kayo. Simula sa araw na ito, ikaw, Wang Dakiang at ang Singhao Logistics ko, ay wala nang anumang kinalaman sa isa't isa. Umalis ka na ngayon din. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Sige, Chen Zihao, aalis ako. Nang sumunod na mga araw, araw-araw, naging napakatahimik at malungkot sa looban ng Singhao Logistics. Lahat ng gamit sa bahay na pwedeng ibenta ay isinangla ko na. Nanghiram ako kung saan-saan. At sa hirap at pawis, naibigay ko rin ang sahod ng mga tauhan ko. Kahit paano ay naisalba ko ang sitwasyon. Pero ang lahat ng kakumpetensya sa buong bayan ay pinagtatawanan lang ako. Nagpakalat pa nga ng balita si Zhang Dapang na hindi aabot ng 3 buwan. Siguradong magsasara na ang Singhao Logistics. Inakala ng lahat na ako, si Chen Zihao, ay tinalikuran na ng lahat at wala nang mapupuntahan. Pero walang sinuman sa kanila ang nakaalam na noong araw na iyon sa gitna ng malakas na ulan, ang pag-aaway namin ni Dakiang ay isang palabas lamang para linlangin sila. Sa likod ni Zhang Dapang, may malaking boss mula sa City na sumusuporta sa kanya. Mayaman ito, at may malawak na koneksyon. Nasa lantad kami habang siya ay nagtatago. At kung magtatanggol lang kami, tiyak na matatalo kami. Para tuluyan siyang mapabagsak, kailangan naming pasukin ang kanyang grupo para makuha ang ebidensya ng kanyang mga iligal na gawain. Si Dakiang ang may hawak ng pananalapi ng logistics. Nagpanggap siyang dahil wala na siyang mapuntahan. At galit siya sa akin. Kaya lumipat siya kay Zhang Dapang. Mayabang at mapaghinala si Zhang Dapang. Kaya noong una ay hindi niya pinagkatiwalaan si Dakiang. Pero dahil sa galing magsalita ni Dakiang, at sa tulong na rin ng pagbibigay ng ilang impormasyon tungkol sa mga hindi importanteng ruta ng Singhao Logistics, unti-unti niyang nakuha ang tiwala ni Zhang Dapang. Sa loob ng kalahating buwang ito, unti-unting inalam ni Dakiang ang mga sikreto ni Zhang Dapang. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, ang dahilan kung bakit mabilis siyang sumikat sa bayan ay dahil tinutulungan niya ang boss mula sa City na magbenta ng mga peking produkto sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga dekalidad na materyales sa pagtatayo. Kapag napatunayan ang mga gawaing ito, hindi lang mawawala ang lahat kay Zhang Dapang, kundi mabubulok pa siya sa kulungan. Nalaman na ni Zihao kung nasaan ang mga itinagong dekalidad na materyales ni Zhang Dapang na nasa bodega ng inabandonang pabrika ng pulang ladrilyo. Bukas ng alas 11 ng gabi, gagawa sila ng pinakamalaking palitan ng mga kalakal. Darating din ang mga tao mula sa City. Maganda iyan, sa susunod na mga araw ay hulihin natin sila. Kahit na nalaman na ni Dakiang ang mga sikreto ni Zhang Dapang, ang tuluyang paghinto ng operasyon ng logistics ay isang malaking krisis para sa amin. Nakatayo ako sa looban ng Singhao habang nakatingin sa mga nakaparadang truck na walang krudo. Ang mga malalaking truck ng Dongfeng na hindi umaandar. Parang nasusunog ang puso ko sa matinding pag-aalala. Matapos maubos ni Dakiang ang pera sa bangko. Kahit ang pambili ng krudo para sa biyahe bukas, ay hindi ko na magawa ng paraan. Nakaupo ako sa opisina. Nakatitig sa pulang marka ng utang sa libro. At sunod-sunod na humihigit ng sigarilyo. Tanghali noon nang dumating si Xia Owen dala ang baunan. Para dalhan ako ng pagkain. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, ay napaubo na agad siya sa tindi ng amoy ng sigarilyo sa loob. Tiningnan niya ako, puyat at namumula. Ang mga matang puno ng ugat-ugat ng dugo. Pati na rin ang mga kalat na upos ng sigarilyo sa sahig. Wala siyang tinanong kahit ano. Tahimik lang niyang inihanda ang pagkain. At may pag-aalalang kumuha ng mainit na bimpo para punasan ang mukha ko. Zihao, kumain ka muna. Kahit gaano pa kahirap, hindi dapat bumigay ang katawan mo. Mabilis akong sumubo ng ilang kutsarang kanin. Pero parang wala itong kalasa-lasa. Ako si Chen Zihao, wala akong kinatatakutan kahit ano. Pero natatakot akong mabigo ang mga kasamahan ko. At mas lalong natatakot ako para kay Xia Owen na buntis. Na baka madamay siya sa mga takot at alalahanin ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Lalabas ako mamayang hapon para maghanap ng paraan. Siguradong makakakuha ako ng pera. Ang totoo, kakapalan ko lang ang mukha ko. Para manghiram ng pera sa mga dati kong kasamahan sa industriya. Pero tama nga ang kasabihan, kapag bumagsak ka, iiwan ka ng lahat. Ang mga taong iyon nang makita ako. Kung hindi nagdadahilan na walang pera ay iniiwasan ako. Para akong langaw na nawalan ng ulo sa labas. Buong hapon na nagpalakad-lakad. Kahit anong pakiusap ang gawin ko.
Wala talaga akong nahiram kahit isang singko. Noong oras na iyon, wala akong kamalay-malay. Na habang nabibigo ako sa lahat ng dako. At gulong-gulo ang isip. Gumawa ng lihim na desisyon si Xiaowen. Para hindi ako maabala. Hinaplos niya ang pulang titulo ng bahay. Itinago ito sa kanyang dibdib. At nang hindi ko alam, pumunta siya sa isang mapagsamantalang ahensya ng ari-arian. Mrs., dahil nagmamadali kayong ibenta ang bahay na ito. 80% lang ng orihinal na halaga ang makukuha ninyo. Pumirma lang kayo rito. At makukuha ninyo agad ang pera ngayon din. Nang araw na iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada. Humihitit ng sigarilyo habang nag-iisip ng malalim. Inaalala ang kinabukasan ng transport team bukas. Biglang lumapit sa akin si Xiaowen. At agad na inilagay ang isang mabigat na itim na bag na tela. Sa aking mga kamay. Xiaowen, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Huwag mo nang alalahanin yan. Nang hiram ako kay tatay. At sa ilan pa nating mga kamag-anak. Pinag-ipon-ipon ko ang lahat ng ito. Gamitin mo na ito agad para sa problema ninyo. Mahal. Kapag nalagpasan natin ang pagsubok na ito, babawi ako sa iyo ng higit pa. Dahil sa perang ito na nagligtas sa amin. Muling umandar ang transport team sa isang saglit. Nakuha na ng mga trooper ang kanilang naantalang sahod. Nalagyan ng krudo ang malalaking truck. At muling umugong ang kanilang mga makina. Ngayong wala na akong dapat alalahanin. Naging seryoso at malamig ang aking tingin. Oras na para singilin at tapusin ang laban kay isang dapang ngayong gabi. Sa kalaliman ng gabi, sa labas ng inabandunang bodega ng pulang laryo sa timog na bahagi ng lungsod, naghahari ang nakakabinging katahimikan. Kasama ko ang mga otoridad. At ilang sasakyan ng pulis. Natahimik at walang ingay. Na lumapit sa labas ng pinto ng bodega. Bilisan ninyo ang pagkilos. Kapag natapos nating palitan ang mga kargamentong ito, makukuha na natin ang huling bayad mula sa amo sa city. Huwag kayong gagalaw, walang gagalaw. Bago pa man makakilos si Zhang Dapang, ay agad siyang dinagana ng 2 pulis. Sa ibabaw ng mga tambak na peking materyales sa konstruksyon, narinig ang tunog ng posas. At tuluyan nang naigapos ang kanyang mga kamay. Habang nakaposas, si Zhang Dapang ay nagpupumiglas ng marahas sa lupa. Nang makita niya, mula sa karamihan, sinadaki ang atako na lumalabas. Agad niyang naunawaan ang lahat. Chen Zihao, niloko mo ako. Naglakas loob kang bitagin ako. Sa negosyo, utak ang gamit ni Zhang Dapang. Ang mumurahin mong diskarte. Pag-aralan mo na lang ng mabuti sa loob ng kulungan sa susunod mong buhay. Si Zhang Dapang ay dinakip ng gabing iyon. Huli sa akto kasama ang mga ebidensya. Ang ebidensya ng pag-imbak niya ng mga substandard na materyales sa konstruksyon. At pagbebenta ng mga ito bilang dekalidad ay malinaw. Wala na siyang pag-asang makabangon pa sa buhay na ito. Hindi lang iyon. Si Dakiang, bilang testigo, ay aktibong nakipagtulungan sa investigasyon. Hindi lang niya nalinis ang sarili niyang pangalan. Mula sa kaso ng paglustay ng pondo. Kundi nakapagbigay din siya ng mga impormasyon. Upang makuha ng pulisya ang mga sikreto. Ng malaking boss sa city. Akala ko kapag nabunot na ang tinik na ito, tatahimik na ang takbo ng trucking. Pero minaliit ko ang kapangyarihan ng boss sa city. Nang makarating sa city ang balitang huli na si Zhang Dapang. Galit na galit ang malaking boss na iyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Para tuluyang harangan kami. Ang negosyo ng Xinghao Logistics. Lahat ng mga kumpanya at pabrika sa bayan ay nakatanggap ng babala sa loob lang ng isang gabi. Sino mang maglakas loob na gumamit ng truck ng Xinghao ay kinakalaban ang city. Ang trucking na nagsisimula pa lang tumakbo ay muling naparalisa. Sa sobrang taranta ko, buong araw akong naglibot sa labas para sumubok na maghanap ng bagong kliyente. Pero kahit saan ako pumunta, sarado ang pinto. Lahat ng makakita sa akin ay umiiwas na parang may nakakahawang sakit. Dala ang pagod na katawan. Bumalik ako sa aming malaking bahay na may bakuran. Gusto ko sanang humanap ng kaunting aliw kay Xiaowen. Pero sa sandaling itulak ko ang pinto ng bakuran, napatigagal ako sa aking kinatatayuan. Sa ilalim ng puno ng jujube sa bakuran, nagkalat ang kung ano-anong gamit. Ilang hindi kilalang lalaki ang naglalabas ng mga muebles mula sa loob ng bahay. Ang dati mainit at masayang tahanan ay naging simot at walang laman. Sino kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na ilabas ang mga gamit ko? Ikaw siguro si Chen Zihao. Ang bahay na ito, ang asawa mo kahapon, ay pumirma na ng kontrata para ibenta ito sa akin. Nakuha na niya ang pera. Ito ang titulo ng lupa. Tingnan mo ng maigi at umalis ka na agad. Huwag mo kaming abalahin sa pagpaparenovate. Umingay ang loob ng ulo ko. Ayon sa address na ibinigay ng ahente, mabilis akong tumakbo papunta sa isang eskinita sa lungsod. Sa harap ng isang paupahang bahay sa tabi ng mabahong kanal. Sa loob ng isang madilim at mamasa-masang silid. Wala man lang kahit isang maayos na gamit. Si Xiaowen na may malaking tiyan ay nakasiksik sa harap ng kalan. Umuubo dahil sa usok ng uling.
Zihaw, nandyan ka na pala, kain ka na ng pansit. Mahal, patawarin mo ako. Ako, si Chen Zihaw, ay isang walang kwentang tao. Hinayaan kitang magdusa ng ganito kasama ko. Zihaw, anong ginagawa mo? Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Huwag kang ganyan, nasasaktan ako. Wala na ang bahay. Pero pwede pa tayong kumita ulit. Basta't maayos ka lang. Basta't magkakasama ang pamilya natin. Higit pa iyon sa kahit ano, Chen Zihaw. Nakalimutan mo na ba noong itinakas mo ako? Nawala na ba ang tapang natin noong nasa nayon pa tayo? Hinding-hindi tayo susuko. Kinaumagahan. Naghilamos ako. Nagpalit ng malinis na damit. At buong giting na. Naglakad papasok sa bakuran ng fleet. Opisyal na ring nagbalik si Daki ang sa grupo. Matapos ang gulo sa pagiging undercover. Tuluyan ang naalis ng mga kasamahan. Ang hindi pagkakaunawaan sa kanya. Nagyakapan ng mahigpit ang lahat. At tumaas ng husto ang moral ng lahat. Mga kasama, yung sa X-City. Gusto tayong harangan. Para hindi tayo makakuha ng trabaho rito. Sige, hindi na tayo magtatrabaho rito. Matarik at mahirap ang daan sa katabing province. Maraming bandido roon at kilala ito bilang daan ng kamatayan. Walang lokal na fleet ang gustong pumunta roon. Pero mayaman sa mga lokal na produkto roon. Malaking kita kapag nailabas natin ang mga ito. Kapag nabuksan natin ang rutang ito. Tuluyan nating masisira ang kanilang harang. At mabubuhay tayo ng matiwasay, mga kasama. Wala tayong mawawala kaya wala tayong dapat ikatakot. May lakas loob ba kayong sumama sa akin sa katabing province para sumugal ng buhay? CJ! Gawin natin, isang buhay lang naman ang nakataya. Itotodo na natin ito. Kilos agad. Ako mismo ang pumili sa fleet ng 5 malalaking truck na nasa pinakamagandang kondisyon. Isinama ko si Daki at ang ilang pinakamapagkakatiwala ang mga veteranong driver. Puno ng mga kargamento para sa katabing province. Mga pang-araw-araw na gamit na kailangan nila roon. Tinahak namin ang daan na walang sinuman. Ang nangahas na dumaan ang ruta ng kamatayan. Nang makapasok kami sa teritoryo ng katabing province. Doon ko lang naintindihan kung bakit walang nangangahas na pumunta rito. Hindi mo matatawag na daan ang lugar na iyon. Dahil isa lamang itong makipot na daanan na pilit na hinukay. Mula sa matatarik na bangin. Sa isang tabi ay ang matatarik na talampas. At sa kabilang panig naman ay ang napakalalim at tila walang katapusang bangin. Sa isang maliit na pagkakamali, mahuhulog ang truck at madudurog kami ng walang natitira. Habang hirap na bumabaybay ang fleet sa isang matarik at mahabang pababa. Nangyari ang isang aksidente. Tinapakan ko ang preno gaya ng dati. Pero biglang lumubog ang paa ko nang walang kapit. Naku, nawala ng preno. Ang truck na may kargang toneladang gamit, dahil sa bigat at grabidad, ay mabilis na bumulusok pababa. Diretso sa kurbada ng bangin sa harap. Zihaw, ilahin mo ang handbrake at mag-downshift ka. Namumula ang mga mata ko sa takot. Tinapakan ko ng husto ang clutch. Sinusubukang ipasok ang kambiyo sa mababang gear. Umingay ang gearbox na parang nadudurog na bakal. Pero gamit ang buong lakas ko. Naipasok ko ang kambiyo sa segunda. Umugong ng napakalakas ang makina. At sa wakas ay bumagal ng kaunti ang takbo. Nang may kalahating metro na lang ang layo. Mula sa gilid ng bangin. Kinabig ko ng pilit ang manibela. Ang mga gulong ng truck sa gilid ng bangin. Ay umusok at nangamoy sunog na goma. At bahagyang sumayad sa pader ng bangin bago nakaikot. Parang nakaharap na naming lahat si kamatayan. At basang-basa kami sa malamig na pawis. Dahil sa lakas ng loob na sumugal ang buhay. Matagumpay naming naihatid ang mga kargamento sa destinasyon. At bumili kami roon sa murang halaga ng 5 truck ng mga pambihirang halamang gamot. Bago ligtas na nakabalik sa bayan. Ang 5 maputik na. Malalaking truck nagsinghao sa merkado ng bayan. Pagkababa pa lang ng mga mamahaling produkto. Ay agad na pinag-agawa ng mga negosyante na parang mga ulol na nag-unahan sa pagbili kaya mabilis na naubos. Zihaw, grabe ang kita natin. Ang biyaheng ito ay hindi lang nakabawi sa lahat ng utang at kakulangan ng fleet. Kundi kumita pa tayo ng 3 beses na mas malaki. Nang mabuksan natin ang ruta papuntang East City, ang ating Singhao Logistics ay tuluyan ng nakabawi at nagtagumpay. Noong gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw, habang buntis at malaki na ang tiyanik si Owen. Magkatabi ang aming mga ulo. Isa-isa naming binibilang ang mga pera. Zihaw, may pag-asa na tayo. May pag-asa na ang fleet natin. Kapag natapos na ang abalang panahong ito, magpapatuloy tayo sa pag-ipon ng pera. Darating ang araw na mabibili natin muli ang bahay natin. Habang nakatingin sa kanyang malambot ngunit matatag na mukha, lihim akong nangako sa aking sarili. Kahit itaya ko pa ang aking buhay, bibigyan ko siya ng magandang buhay. Sa panahong ito kung saan ang matatapang lang ang nagtatagumpay.
At ang mga duwag ay walang napapala. Basta't magkaisa lang tayong mag-asawa. Walang anumang pagsubok ang hindi natin kayang lampasan. Dahil sa bagong rutang ito, mabilis na nakabawi ang fleet. Ngunit ang ating pagbawi ay ikinagalit ng masamang boss doon sa City. Nakita niyang ang kanyang utos na harangan ang City ay naging walang silbi na lamang. Kaya sa galit at hiya niya, nagpasya siyang gumamit ng maruruming paraan. Ang pambansang lansangan noong unang bahagi ng dekada 70. Kapag sumapit ang gabi ay nagiging napakadilim. Wala man lang kahit isang ilaw sa daan. At puro masukal na kagubatan at tiwangwang na lupa ang magkabilang gilid. Kaya ito ang pinakamapanganib na lugar kung saan madalas may nangyayaring masama. Isang hating gabi, ako mismo ang sumama sa biyahe. Kasama ang 3 truck na punong-puno ng mamahaling kargamento. Habang bumabagta sa pambansang lansangan pabalik ng bayan. Kung magiging maayos ang biyaheng ito, tuluyan nang makakabangon ang ating fleet. Nakaupo ako sa tabi ng driver. Habang kinukuskus ang aking pagod na mga mata. At iniisip na pagbalik ko, ibibili ko ng masustansyang pagkain si Xia Owen. Sa daan sa aming harapan na kanina lang ay walang tao. Biglang bumukas ang mahigit 10. Nakasisilaw na ilaw ng sasakyan. Sa tulong ng liwanag ng mga ilaw, nakita ko ang halos 10. Luma at walang plakang van. Napilit na hinaharangan ang 3 nating malalaking truck. At pinahinto kami sa gitna ng daan. Bumukas ng sabay-sabay ang mga pinto ng sasakyan. At bumaba ang mga 60 maton. Na maihawak ng mga bakal na tubo at itak. Galit na galit silang nagsibabaan. At pinalibutan kami. Boss, tinambangan tayo. Walang sinumang hahawak sa mga kargamentong itinaya ko ang buhay ko. Lalabanan ko sila hanggang kamatayan ngayon. Durugin niyo sila, bubugin niyo hanggang mamatay. Sunugin ninyo ang lahat ng kargamento. Mga kasama, hawakan ang mga armas. Ipagtanggol natin ang ating kabuhayan. Ang 3 truck ng kargamentong ito ay ang puhunang nakuha ng aking buntis na asawa mula sa pagbebenta ng aming bahay. Ito ang pag-asa na itinaya namin ng aking mga kasama. Sa bingit ng kamatayan. Kaya hindi ito maaaring masira sa kamay ng mga hayop na ito. Sa gitna ng labanan, ang may scar sa mukha na pinuno nila ay nakahalata na ako ang pinuno. Kaya dahan-dahan siyang pumunta sa aking likuran. Itinaas niya ang isang makinang na itak at itinutok sa likod ng aking ulo. Sabay taga ng napakalakas. Zihaw, mag-ingat ka. Dakiang. Zihaw. Ligtas ba ang mga kargamento natin? Ligtas sila, Dakiang, huwag kang pipikit. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Ang nakabibinging tunog ng sirena ng pulis at ambulansya ay nag-alinggaw sa highway. Magdamag na isinugod si Dakiang sa emergency room ng ospital ng bayan. Nang matanggap ni Xia Owen ang balita, nagmamadali siyang pumunta sa ospital kahit malaki ang kanyang tiyan. Tiningnan niya ako na puno ng dugo at puti. Walang sinabi kahit isang salita. Namumula lamang ang kanyang mga mata. Gamit ang maligamam na tuwalya, dahan-dahan niyang pinunasan ang dugo sa aking mukha. Saka mahigpit na hinawakan ang aking kamay. At sinamahan akong magbantay sa labas ng emergency room. Ang malubhang insidente ng panghaharang at paninira sa highway ay lubos na nyanig ang buong bayan. At umabot pa sa kaalaman ng mga pinuno sa City. Sa gitna ng matinding kampanya para sa kaayusan at kapayapaan ng lipunan. Ang mga ginawa ng amo ng City ay parang paghahanap lang ng sarili niyang kapahamakan. Buong magdamag na nilapatan ng lunas si Dakiang. At sa wakas ay naligtas din sa bingit ng kamatayan. Habang nakatingin sa aking kapatid sa kama na puno ng tubo ang katawan. At namumutla ang mukha. Ang galit sa aking puso ay sumiklab ng husto. Ako, si Chen Zihaw, ay hindi naghahanap ng gulo. Pero hindi rin ako atras sa laban. Kung gusto ng amo ng City na ubusin kami, ibubunyag ko ang lahat ng dumi niya. At wawasakin ko ang kanyang kuta. Direkta akong pumunta sa mga pinuno ng pulisya ng bayan. Upang maghain ng formal na reklamo gamit ang aking pangalan. Ibinigay ko ang buong listahan ng mga iligal na transaksyon. Napalihim na kinopya ni Daki ang noong nagkunwari siyang pumanig kay isang dapang kahit mapanganib. Na naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang karahasan. Ipinasa ko ito ng buong buo sa kanila. Sa panahong iyon, ang lihim na talaang ito ang nakamamatay na sandata. Ginamit ito ng pulisya upang tuntunin ang mga suspect. At direktang naglabas ng warrant of arrest ang kagawaran ng 8th Province. Sa isang mabilis at matinding operasyon. Sa loob lamang ng 3 araw. Ang mayabang na amo ng City at ang kanyang sindikato ay tuluyang nawasak at naaresto. Ang malawak na bitag na inihanda nila sa bayan
upang harangan at pabagsakin kami, ay tuluyan ding naglaho. Kasabay ng kanilang pagbagsak, sumikat ang araw sa loob ng silid ng ospital. Pumasok si Xia Owen dala ang bagong lutong sopas ng manok. Sa telebisyon sa sulok ng silid, ibinabalita ang pagkakadakip sa pinuno ng sindikato sa Dick City. Nakaupo ako sa tabi ng kama, habang mahusay na nagbabalat ng mansanas. Zihaw, sa pagkakataong ito, wala nang sinuman sa buong bayan. Ang mga ngahas na humarang sa Xinghao Logistics natin. Tama ka, pare. Itinaya natin ang ating buhay. At sa wakas ay nalampasan din natin ito. Mula ngayon sa bayang ito, wala nang mga ngahas na humarang sa mga sasakyan ng Xinghao. Gaya ng inaasahan ni Dakiang. Matapos maaresto ang amo ng East City, ang mga ilegal na monopolyo sa merkado ng transportasyon sa bayan ay tuluyang nalinisan. Ang buong industriya ay sumailalim sa isang hindi pa nagagawang malaking pagbabago. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Ako mismo ang nanguna sa aking mga kapatid sa pagbiyahe at pagtanggap ng mga order. Ang Xinghao Logistics fleet namin ay umasa sa tapang pagsisikap at matibay na reputasyon. Direkta kaming naging pinakamalaking nagwagi sa bagong simula. Hindi nagtagal. Ang lahat ng mga pabrika at minahan ay isa-isang lumapit sa amin para makipagtulungan. Nang tingnan ko ang mga numero sa libro ng kwenta, na umabot na para sa susunod na kalahating taon. Alam namin ng mga kasama ko, na sa wakas ay nalampasan na namin ang hirap. Ang unang ginawa ko matapos makuha ang dibidendo, ay hindi bumili ng bagong damit, o magpalit ng bagong kotse. May dala akong isang mabigat na bag na gawa sa katad. At nang hindi nalalaman ni Xia Owen, mag-isa kong hinanap ang nakabili ng bahay namin noon. Direkta kong inilapag ang doble ng halaga ng pera sa mesa, para lang mabili pabalik ang malaking bahay na napilitang ibenta ni Xia Owen noon para iligtas ang fleet. At nabawi ito ng buong buo. Nang hawak ko na ang titulo ng lupa, habang nakatingin sa nakasulat doon na mga pangalang Chen Zihaw at Lin Xia Owen. Napaiyak ako sa labis na emosyon. Sa panahong iyon, hindi lang ito basta isang bahay. Ito ang patunay ng pagmamahalan namin ni Xia Owen. Habang nagtutulungan sa lahat ng pagsubok. Nang magtakip silim, bumalik ako sa tumutulong inuupahang bahay. Pinapikit ko si Xia Owen. At maingat na hinawakan ang kanyang kamay. Naglakad kami patungo sa sentro ng bayan. Sa tahimik na eskinita na iyon. Zihaw, saan mo ba talaga ako dadalhin? Malaki na ang tiyan ko, hindi ko na kayang maglakad. Malapit na tayo. Mahal ko, patawad. Kung nahirapan ka. Ngayon, nabawi ko na ang tahanan natin. Maligayang pagbabalik sa ating tahanan. Matapos kaming makalipat sa malaking bahay. Panatag na nagpahinga si Xia Owen sa bahay para sa kanyang panganganak. At ibinuhos ko naman ang lahat ng aking lakas sa pagpapalawak ng ating fleet. Noong kalagitnaan ng dekada 90, nagsimula sa bayan ang isang hindi pa nagagawang malaking pag-unlad. Kabi-kabila ang pag-akit ng mga mamumuhunan, paggawa ng daan at pagtatayo ng mga pabrika. Nagpa siya ang pamahalaan ng bayan na magtayo sa labas ng bayan ng pinakamalaking proyekto ng logistics park sa buong bayan. Sa panahong iyon, kung sino man ang makakakuha ng karapatang mamahala sa logistics park na ito, ay tiyak na makokontrol ng buo ang takbo ng transportasyon sa buong lungsod at magiging tunay na pinuno sa industriyang ito. Ang lahat ng kumpanya ng transportasyon sa bayan at maging ang mga malalaking negosyante mula sa ibang lugar ay nag-aagawan sa napakalaking pagkakataong ito. Alam kong kung gusto ng Xinghao Logistics na magmula sa isang maliit na grupo ng mga sasakyan at maging isang ganap na modernong kumpanya ng logistics. Ito na ang pagkakataong minsan lang dumating. Daki ang kailangan nating makuha ang proyektong ito. Kahit na itaya pa natin ang lahat ng mayroon ang ating fleet, susugal pa rin ako rito. Noong mga panahong iyon, kami ni Dakiang, kasama ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan naming tauhan, ay araw-gabi na nagtatrabaho sa opisina. Kahit malaki na ang tiyan ni Xia Owen, pumupunta pa rin siya rito araw-araw para tulungan kaming ayusin ang mga magugulong ulat at ipinagluluto kaming mga nagpupuyat ng makakain sa gabi. Ang bid proposal na kailangan na ni ihanda ay hindi lang malaki ang halaga. Ang mga ruta ng logistika na kasama doon, pati na rin ang pagpaplano at pagkalkula ng gastos ay ganap na lihim ng negosyo. Noong gabi bago ang bidding, madilim ang langit at lumalakas ang hangin. Kami ni Dakiang ay nasa opisina at gumagawa ng huling pagsusuri sa halaga ng bid. Ang tensyon sa paligid ay nakakasuffocate. Biglang gumuhit ang isang malakas na kulog sa kalangitan. Kasabay ng kulob, ang mga ilaw sa opisina ay kumislap ng 2 beses. At biglang namatay. Ang buong bakura ng fleet ay napuno ng napakatahimik na kadiliman. Hanapin mo agad ang flashlight. Hindi pwedeng magkaproblema ang bid. Habang nagmamadali akong nagkiskis ng pusporo. At muling sinindihan ang kandila para tingnan ang mesa. Biglang naging yelo ang dugo sa buong katawan ko. Ang lihim na dokumento ng bid na nasa gitna lang ng mesa kanina ay biglang naglaho na parang bula.
Nawawala ang bid. Bago ang pagsusumite ng bid bukas ng alas 9 ng umaga. May kulang sa 10 oras na lang ang natitira. Ang mga datos sa loob ng bid na ito ay pinagpuyatan namin ng ilang gabi para makalkula. Hindi na aabot kung gagawin uli. Nakalock ang pinto mula sa loob. Dumaan sa bintana ang magnanakaw. Nasaan si Mali ang bagong tanggap na business supervisor ni Zihaw? Bago mawala ng kuryente, nasa labas pa siya. Sabi niya kukuha lang siya ng tubig. Ngayon, wala na siya rito. Si Mali. Ang tuso na iyon ay palaging tamad sa trabaho. Sino ang mag-aakala na espiya pala siya? Na ipinasok ng ating kakumpetensya. Daki ang anong oras na ngayon? Alas 11:30 na. Ang huling biyahe papuntang kabisera ng probinsya. Ang lumang tren ay aalis ng alas 12. Nakuha niya ang bid kaya tiyak na. Magmamadali siya ngayong gabi para magpasikat sa amo niya sa kabisera. Sama ka sa akin, haharangan natin siya sa istasyon ng tren. Mali. Hahaha, Shen Zihao. Huli ka na. Ang lihim na bid na iyon, 10 minuto ang nakalipas. Ay naibigay ko na sa driver ng amo ko. Sa bidding bukas. Ano ang ilalaban mo sa amin? Talo ka na sa pagkakataong ito. Akala mo ba talaga ang ninakaw mo? Ay ang totoong bid. Niloloko mo lang ako, imposible. Nakita ko mismo na. Inilock mo iyon sa drawer. Sa ganyang galawan mo pa lang. Ay matagal ka nang nabisto ng asawa ko. Noong gabi bago ang kahapon. Pumunta si Xia Owen sa opisina para magdala ng merienda. At napansin niya na si Mali ay laging patingin-tingin sa mesa ko. Kaya kagabi, nagtulungan kami ni Xia Owen na gumawa ng isang peking bid. Napakaganda ng plano na isinulat doon. Ngunit ang pinakatampok na presyo ay sinasadya kong tinaasan ng 30%. Habang ang totoong bid ay palaging nakatago. Sa loob ng damit pambuntis ni Xia Owen. Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo. Naabangan na lang ang susunod na mangyayari. Dala ang kontratang may pulang selyo. Mula sa 10 malalaking pabrika ng probinsya, bumalik kami sa bayan. Alam kong wala nang atrasan ang laban na ito. Habang isa-isang inaanunsyo ng tagapagsalita ang mga bid ng bawat panig. Ang tensyon sa loob ng silid pulungan ay umabot na sa sukdulan. Nahulog nga sa bitag ang kakumpetensya. Ginamit nila ang aking peking bid para mapabagsak ako. Nakiuso sila ng walang taros at nag-alok ng napakataas na presyo. Nang buksan ng host ang bid ng Xinghao Logistics, ang aming selyadong bid, at malakas na binasa ang aming pinakamababang presyo, na may pinakamagandang halaga. Biglang nagkagulo ang buong silid pulungan. Matapos ang nagkakaisang desisyon ng komite. Ang nanalo sa proyekto ng logistics part na ito ay ang Xinghao Logistics. Nakikipaglaro ka ng madumi sa akin. Masyado ka pang hilaw. Hindi pa man humuhupa ang saya ng pagkapanalo sa bakuran ng Xinghao Logistics. Sinalubong na agad kami ng malupit na katotohanan, na parang binuhusan kami ng malamig na tubig. Kahit na nakuha namin ang pinakamalaking proyekto ng logistics park sa buong bayan, at naging pinuno ng logistics sa papel. Ayon naman sa kontrata, bago magsimula ang proyekto, kailangan nating magbayad sa loob ng 3 araw sa account ng gobyerno ng halagang 100,000 yuan bilang panimulang deposito. Balak ko sanang gamitin ang kontrata para makakuha ng loon sa kooperatiba ng bayan. Pero sino ang mag-aakala na ang kalaban natin mula sa lungsod ay gagawa ng desperadong hakbang? Kahit natalo siya sa bidding, malalim ang kapit niya sa sistema ng bangko. Kaya lihim niyang hinarang ang loon ko. Pasensya na, Boss Chen. Medyo mahigpit ang pautang ng bangko ngayon. At kulang ang kolateral ng inyong kumpanya. Kaya hindi talaga maaprubahan ang perang ito. Habang buntis, hinalughog ni Xia Owen ang buong bahay para ilabas ang lahat ng ipon at pera namin. Isa-isa niyang binilang. Pero sa kabuuan, wala pang 20,000 yuan ang lahat. Kung hindi natin mababayaran ang halagang ito, hindi lang mapapurnada ang proyekto ng logistics park, kundi ayon sa kontrata, kailangan pa nating magbayad ng napakalaking multa. Zihao, bukas ng alas 10 ng umaga. Ang huling takdang oras. Kung hindi natin mabubuo ang 100,000 yuan na deposito, ang ating mga truck, pati na ang bahay ninyo ni Xia Owen, ay kukunin ng korte. Ano nang gagawin natin? Huwag kang magpanik, hindi pa naman katapusan ng mundo. Kahit itaya ko pa ang buhay ko, hindi ko isusuko ang kumpanya sa iba.
Nang gabing iyon, walang sinuman sa amin ang nakatulog. Noong madaling araw pa lang, nakaupo ako mag-isa sa may pintuan. Hawak ang mga susi ng sasakyan. Naibebenta ko na sana sa murang halaga. Nawalan na ako ng pag-asa. Sa panahon ngayon ng pakikipagsapalaran, karaniwan na ang tagumpay at kabiguan. Pero kapag dumating ka na sa puntong mawawala ang lahat, sino ba naman ang hindi masasaktan? Noong tatayo na sana ako, para maghanap ng bibili ng mga sasakyan, biglang may narinig akong ingay ng mga yabag at ugong ng traktora sa labas ng bakuran. Pagtingala ko, tuluyan akong natulala. Dose-dose ng mga kanayon na nakasuot ng simpleng damit. Ang sama-samang pumasok sa bakuran ng Singhaw. Ang nangunguna sa kanila ay ang mismong may hawak ng pipa. Ang kapitan ng baryo na si Lin Changjen. Tay, bakit po ninyo isinama ang lahat dito sa bayan? Buksan mo. Heto ang 50,000 yuan. Kumatok ako sa bawat pinto. At ang buong baryo ay nagbenta ng kung ano-anong gamit. Pati ang pera para sa pataba ay inilabas nila para lang matulungan ka. Zihaw, wag mong ipahiya ang baryo natin. Gamitin mo ang perang ito para pabagsakin sila. Sa wakas, ang 100,000 piso na deposito ay buong-buo nating naibayad sa account ng gobyerno. Nang maipasok na ang deposito, tuluyan nang naaprubahan ang proyekto ng Logistics Park. Ang iba't ibang pondo ng suporta mula sa gobyerno at mga pautang sa bangko ay agad na naaprubahan ng walang hadlang. Ganap na sumigla ang daloy ng aming pondo. At ang kalaban naming palihim na sumasabotahe sa amin. Dahil sa naunang bidding, nagpasok sila ng napakalaking halaga ng maruming pera. Kaya naubusan sila ng pondo at hinabol ng mga pinagkakautangan. Kaya tuluyan silang nagdeklara ng pagkalugi. Sa bayan noong dekada 90, ang Singhaw Logistics ay sa wakas nalinisan ang lahat ng hadlang. Naging nag-iisang pinakamalaki at naging karapat-dapat na pinuno sa industriya ng logistics. Pagkaraan ng 3 buwan, ang proyekto ng Logistics Park ay nagkaroon ng isang marangyang seremonya ng groundbreaking. Noong araw na iyon, may mga pulang bandila sa paligid. Sunod-sunod ang putok ng mga paputok. At napakaingay ng tunog ng mga tambol at gong. Dumalo ang lahat ng mga pinuno ng bayan. Nakasuot ako ng isang plansadong suit. Habang mahigpit na hawak ang isang pala na may nakataling pulang laso. At buong giting na nakatayo sa gitna ng karamihan. Dala ang kontratang may tatak ng 10 malalaking pabrika ng probinsya. Na may pulang selyo pabalik sa bayan. Sa gitna ng siksikang tao sa ibaba ng entablado. Nakita ko agad si Xia Owen. Suot niya ang pulang woolen coat na binili ko. Para sa kanya. Habang tahimik na nakatingin sa akin. Nagkatinginan kami at mumiti sa isa't isa. Ang lahat ng hirap at panganib sa mga nakaraang taon. Ang pagkain ng tira-tira at pagtitiis sa hirap. Sa sandaling ito, lahat ay naging sulit. Dumating na ang magandang oras para sa groundbreaking. Zihaw, parang mga anak na ako. Naging magulo ang buong seremonya ng groundbreaking. Agad kong itinapon ang hawak kong pala na may nakataling pulang laso. At nagmamadaling bumaba ng entablado. Binuhat ko si Xia Owen ng pahalang. Tabi kayong lahat. Manganganak na ang asawa ko. Mga bro, dalhin niyo rito agad ang aking jeep. Inilagay ko si Xia Owen nang maingat sa likod na upuan. At tinapakan ko ng todo ang silinyador. Mabilis kaming humarurot patungo sa ospital ng bayan. Mahigpit na hinawakan ni Xia Owen ang braso ko. Sa sobrang sakit ay hindi siya makapagsalita ng buong pangungusap. Pero pinilit pa rin niyang umiling sa akin. Kinagat ang kanyang labi para ipakita na kaya pa niya. Huwag kang matakot, mahal ko. Malapit na tayo sa ospital. Pagkapasok namin sa ospital, nagmamadaling nagtulak ng stretcher ang mga nurse. At mabilis na ipinasok si Xia Owen sa delivery room. Para akong nakakulong na hayop na pabalik-balik sa pasilyo. Hindi mapakali sa matinding kaba. Biglang tumunog ang pager sa baywang ko at ang bagong biling cellphone ng sabay. At sunod-sunod na nagring. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba at masamang kutob. Zihaw, huwag mo akong alalahanin. Huwag mong pipirmahan ang kasunduan sa paglilipat. Daki ang, anong nangyari sa iyo? Chen Zihaw, sinira mo ang buhay ko at pinaghirap mo ako. Kaya hindi ko rin hahayaang maging madali ang buhay mo. Hawak ko si Daki ang ngayon. Dalhin mo ang proyekto ng Logistics Park. Kasunduan sa paglilipat ng 100% ng shares. Pumunta ka agad sa West Suburb Abandoned Floor Mill. Kapag nagsumbong ka sa pulis, sisiguraduhin kong habang buhay mo nang hindi makikita ang kaibigan mo. Kapag ginalaw mo kahit isang hibla ng buhok niya, babalatan kitang buhay. Boss Chen, isa lang ang maaari mong piliin ngayon. Ang asawa mo ay nanganganak sa loob. At ang kaibigan mo naman ay naghihintay ng kamatayan dito sa akin. Ang asawa't anak mo. O ang kaibigang handang mamatay para sa iyo. Isa lang ang pwede mong piliin.
Bibigyan lang kita ng kalahating oras. Habang nakikinig sa tunog ng naputol na linya, mahigpit kong hinawakan ang cellphone sa aking kamay. Boss, anong nangyari? Ang ilang mga tauhan ng fleet na sumunod sa akin. Nang makitang hindi maganda ang timpla ng mukha ko, ay agad na lumapit at pinalibutan ako. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Ako, si Chen Zihao, sa buong buhay ko. Hindi ako magiging isang walang utang na loob na hayop. Pero hindi ko rin pwedeng iwan ang asawa ko. Makinig kayo. Bantayan ninyong mabuti ang pinto ng silid panganganak. Huwag kayong aalis doon kahit isang saglit. Kahit gumuho pa ang mundo. Kailangang masiguro ang kaligtasan ni Xiaowen at ng bata. Boss, paano naman kayo? Pupunta ako para iligtas at ibalik si Dakiang. Lumingon ako at tinitigan ng matagal. Ang nakasarang pinto ng silid panganganak. Bulong ko sa aking puso, mahal ko. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Humarap ako. At parang bagyong tumakbo palabas ng ospital. Sumakay ako sa jeep. At todo tadyak sa silinyador. Diretso sa West Suburb Abandoned Floor Mill. Walang katao-tao sa West Suburb Abandoned Floor Mill. Nakasara ng mahigpit ang malaking pinto ang bakal. May mahinang ilaw na nagmumula sa loob. Wala akong balak na magbagal man lang. Dahil naglakas loob ang mga hayop na ito na galawin ang kaibigan ko. Kailangan nilang magbayad. Muli kong tinapakan ng sagad ang silinyador. Umugong ang jeep na parang mabangis na hayop. At diretsong sumugod. Sa malaking pinto ang bakal. Isang napakalakas na pagsabog ng tunog ang narinig. Nayurak at tumalsik ang makapal na pinto ang bakal sa aking pagbangga. Kalagkad ng jeep ang nayuping pinto. At tuluyang winasak ang kalahati ng pader na bato ng pabrika. Gumikit ang gulong at biglang huminto. Sa mismong gitna ng pabrika, ang mahigit 10 mga bandido sa loob ay nagulat at natulala sa biglaang pagsugod na ito. Pinasadahan ko sila ng tingin. Lahat sila ay may hawak na mga pamalong bakal at baseball bat. Si Dakiang naman ay nakagapos ng mahigpit sa isang sulok. Puno ng pasa at bugbog ang mukha. Sinipa ko ang nayuping pinto ng sasakyan. Hawak ang 1 metrong haba ng solidong tubong bakal at bumaba mula sa upuan ng driver. Ngayong araw, kung sinong magtangkang gumalaw, kahit sa isang daliri ng kaibigan ko, sisiguraduhin kong habang buhay siyang hindi na makakalakad palabas dito. Nag-iisa lang siya, anong kinakatakot nyo? Lumpuhin nyo siya. Ang mahigit 10 lalaking may hawak na tubong bakal ay natauhan na rin. Dahil mas marami sila. Sabay-sabay silang sumugod sa akin. Hindi na ako nagsalita pa. Mahigpit kong hinawakan ang tubong bakal gamit ang 2 kamay. At sinalubong ang unang. 2 lalaki sabay hampas sa kanila. Kahit itaya ko pa ang buhay ko ngayon. Lalaban ako hanggang sa huli. Iniwasan kong patamaan ang mga masiselang bahagi ng katawan nila. At sinadya kong sa mga kamay at paa lang sila tirahin. Ang tunog ng bakbakan at mga hiyaw ay patuloy na umaalingaw sa loob ng pabrika. Mahirap lumaban kapag marami ang kalaban. Ang likod at balikat ko ay sunod-sunod na tinamaan ng malalakas na palo. Sobrang hapdi at sakit. Pero hindi man lang ako dumaing. Tiniis ko ang lahat ng kanilang mga atake. Para lang maprotektahan si Wang Dakiang. Chen Zihao, umalis ka na, huwag mo na akong intindihin. Manahimik ka, kahit gumapang pa ako ngayon. Ilalabas kita rito ng buhay. Noong halos maubos na ang lakas ko. At handa nang sumugod ang mga salarin. Para tuluyan akong pabagsakin. Biglang umugong ang malalakas na sirena ng pulis sa labas. Walang gagalaw, pulis ito. Noong humarurot ako palabas ng ospital. Tumawag agad ng pulis ang mga tauhan ko. Ang mga pulis na armado hanggang ngipin ay parang baha na pumasok sa loob ng pabrika. At mabilis nilang sinupil ang mga desperadong masasamang loob. Namutla ang mukha ng kalaban ko sa negosyo. At nang hina siyang napaupo sa sahig. Tinapon ko ang hawak kong tubong bakal. Habang humihingal ng malalim, hindi ko na inintindi ang putik at malamig na pawis sa katawan ko. Ipinagkatiwala ko si Wang Dakiang sa mga pulis. At agad akong tumakbo palabas. Lin Xiaowen, ang anak ko, inagaw ko ang isang motor sa tabi ng daan. Nadala ng isa kong tauhan. Pinasibad ko ito ng todo. At humarurot pabalik sa ospital ng bayan. Patakbo-takbo akong pumasok. Sa koridor ng delivery room ng ospital. Sakto sa pagdating ko sa tapat ng pinto. Ang ilaw sa itaas ng pinto ng delivery room ay namatay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At lumabas ang doktor na bakas ang pagod sa mukha. Dok, ang asawa ko, kumusta po ang asawa ko? Nagulat ang doktor sa magulo kong hitsura, pero agad ding napalitan ng banayad ng ngiti. Ang kanyang seryosong mukha. Boss Chen, binabati kita. Ligtas ang mag-ina mo. Isang malusog na sanggol na lalaki. Ligtas ang mag-ina ko. Parang may sumabog sa utak ko. At ang sobrang tensyonadong pakiramdam ko ay biglang gumaan sa sandaling ito. Kasabay ng isang malinaw at malakas na iyak ng sanggol. Lumabas ang nurse na kalong ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa kumot. Hindi ko na nagawang tingnan ng matagal ang anak ko. Binuksan ko ang pinto at dumiretso sa silid.
Nakahigang nanghihina si Lin Xiaowen sa kama. Basang-basa ng pawis ang kanyang buhok. At nakadikit sa kanyang noo. Maputlang-maputla ang kanyang mukha na parang papel. Ngunit puno ng lambing ang kanyang mga mata. Habang tahimik na nakatingin sa akin. Lumapit ako sa tabi ng kama. At napaluhod sa sahig. Sabay hawak ng mahigpit sa kanyang malamig na kamay. Sa sandaling ito, para akong bata. Na walang humpay ang pag-agos. Ng mga luha sa aking mga mata. Asawa ko, napakahirap ng pinagdaanan mo. Sobra kang nahirapan. Ang lahat ng paghihirap. Ang lahat ng takot at kaba. Sa wakas, sa sandaling ito, ay tuluyan ng nagwakas. Ang mga araw ng kahirapan at gutom. Ang mga gabi ng pang-aapi ng mga masasamang tao. At ang mga panganib kung saan itinaya natin ang ating buhay para sa bukas. Lahat ng iyon ay lumipas na. Dinala ng NARS ang sanggol sa amin. Dahan-dahang inilapag sa mga bisig ni Lin Xiaowen. Ang mapulang-mapulang maliit na bata. Ay mahimbing na natutulog ng nakapikit ang mga mata. Ito ang pagpapatuloy ng buhay namin ni Lin Xiaowen. Ito ang bunga ng lahat ng aming pagsisikap. Ang pinakamalalim na ugat na itinanim namin sa mundong ito. Pinilit ni Lin Xiaowen na itaas ang isa pa niyang kamay. Nang hihinang kinalong ang aming anak. Tiningnan niya ang mukha kong puno ng putik at pawis. Maging ang gilid ng aking mga mata ay mayroon pa. Ng mga pasa mula sa pakikipag-away kanina. Sa sobrang pag-aalala, ginamit niya ang kanyang palad. Upang dahan-dahang punasan ang aking mukha. Chen Zihao, sa mga susunod na araw natin. Hindi na tayo kailangang matakot pa, di ba? Tama, tapos na ang mga araw ng paghihirap. Puro magagandang araw na ang darating sa atin. Lumipas ang mga panahon. Mabilis na tumakbo ang mga taon. Ilang taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Ang logistics part na ipinaglaban ko noon. Ngayon ay naging isa na sa pinakasikat na sentro ng transportasyon sa buong probinsya. Ang Xinghao Logistics, mula sa ilang lumang bus noon, ay umunlad at ngayon ay nagmamay-ari na. Nang mahigit 100 mabibigat na truck. Ang negosyo ay laganap na sa kalahati ng bansa bilang isang nangungunang kumpanya. Ganap na nitong binago ang aming kapalaran. Ngayong araw ay Mid-Autumn Festival. Binigyan ko ang aking sarili ng bakasyon. Minamaneho ko ang kabibili ko lang. Na bagong-bagong itim na kotse. Sa tabi ko ay nakaupo si Lin Xiaowen. Sa likod naman ay ang aming matabang anak na marunong na ring tumakbo. Kaming tatlong mag-anak ay marangal na bumalik sa nayon para bumisita. Pagkapasok pa lang ng kotse sa bungad ng nayon. Mula sa malayo ay maririnig na ang ingay ng mga tambol. Ang kapitan na si Lin Changzhen kasama ang buong nayon. Bata't matanda ay nakapila para sumalubong. Chen Zihao, ang galing mo talaga. Hindi mo ipinahiya ang ating nayon. Kung hindi dahil sa tulong ng buong nayon noon. Na makalikom ng 50,000 pesos mula sa pagbebenta ng gamit. Wala sanang Chen Zihao ngayon. Sa mga nakalipas na taon, nagbigay ako ng pondo para magpagawa ng kalsadang aspalto sa nayon. Nagpatayo ng bagong paaralan. Maging sa aking logistics park. Ang mga kabataan sa ating nayon ay binigyan ko lahat ng trabaho. Hinawakan ko ang kamay ni Lin Xiaowen. Iniwasan ang maingay na karamihan sa nayon. Sinundan ang pamilyar na maliit na daan. Dahan-dahang naglakad patungo sa reservoir sa silangan ng nayon. Ang sira-sirang, maliit na kubo noon ay naroon pa rin pala. Ngunit mukhang mas luma na ito ngayon. Kumikinang ang sikat ng araw sa ibabaw ng tubig. Humihihip ang banayad na hangin sa mga talahib na naglilikha ng kaluskos. Ang lahat ay kamukhang kamukha. Nang gabing maulan maraming taon na ang nakalipas. Chen Zihao. Oh. Natatandaan mo pa ba noon? Dito sa loob ng lumang kubong ito. Hating gabi akong nagpunta rito habang umuulan para hanapin ka. Naaalala mo pa ba ang itinanong ko sa iyo? Paano ko naman makakalimutan iyon? Iyon ang mga salitang ganap na nagpabago. Sa takbo ng buong buhay ko. Humarap ako sa kanya. At niyakap siya ng napakahigpit. Ang baba ko ay nakapatong sa kanyang noo. Habang nakatingin sa tahimik na reservoir sa aming harapan. Inaalala ang mga nakalipas na taon. Ang mga unos na sabay nating hinarap. Napangiti ako. At buong seryosong sumagot sa kanya. Tandaan mo, ang gusto kong sabihin ay, ang pagkaing ito na pinaghirapan natin. Akong si Chen Zihao, habang buhay na itong pagsasaluhan ng may kagalakan.